Si Akuto ay isang taunang lalaki na tumakas mula sa bahay at sumakay sa isang barko sa pag-asang magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, ito ay humantong lamang sa kanyang pagkalunod at napunta sa isang isla na puno ng mga babae na nag-aagawan para sa kanyang rocket launcher. Nagsimula ang lahat ng si Suzo, isang taga-isla, ay mangisda, ngunit nahuli niya ang ating bida. Dahil sa pagkalito, pinindot niya ang factory reset button nito ng maraming beses at nataranta ng mapagtanto niyang pinalala lang niya ang sitwasyon. Dahil sa desperasyon, bigla siyang hinawakan ni Suzo at kinas para sa CPR, na nagpaisip kay Akuto na nakarating siya sa langit. Ngunit nang muling masobrahan si Suzo, nagpasya siyang ibalik ito sa kanyang lola para humingi ng tulong. Kalaunan, nagtipon ng isang grupo ng mga kababaihan upang panuurin ang pagsaway ng lola ni Suzo sa kanya dahil muntik na niyang wakasan ang buhay ni Akuto gamit ang kanyang mabahong hininga. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Suzo kung bakit patag ang katawan ni Akuto tulad ng kanyang likod, isiniwalat ng lola na ito ay dahil lalaki si Akuto. Dito, nawalan ng kontrol ang lahat ng kababaihan dahil wala ni isa sa kanila ang nakakita ng lalaki noon. Kalaunan, nang magising si Akuto, nakahinga siya ng maluwag dahil inakala niyang nasa Japan pa rin siya hanggang sa ibunyag ng mga babae na wala silang ideya kung saan matatagpuan ang isla. Ipinaliwanag ng lola na kahit Hapones din sila, napadpad sila sa isla 100 taon na ang nakalilipas matapos ang isang pagkawasak ng barko at natigil doon mula noon. Nang marinig ito, nag-alala si Akuto tungkol sa pag-uwi, ngunit sinabihan siya ng lola na tingnan ang magandang panig habang palihim niyang pinapalaki ang kanyang apo para makakilos. Kalaunan, habang papunta sila sa bahay ni Suzo, isang babae na nagngangalang Ayani ang nagmanman sa kanila at sinubukang pigilan si Suzo na makuha si Akuto ng mag-isa, ngunit hindi sinasadyang nataman niya si Akuto ng isang dart at natamba ito. Nang magising si Akuto, gumanap si Suzo bilang yaya ni Akuto, na biglang napagtanto na mas makabubuti sa kanya na uminom ng mga race ata mula sa isang AI. Pagkatapos ay iminungkahi ni Suzo na maligo siya, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Akuto habang iniisip niya si Suzo, ngunit hindi makapaniwala sa kanyang swerte nang sumama ito sa kanya sa paliguan, na nagpasabog ng kanyang utak palabas ng kanyang ilong. Biglang sumulpat din si Ayani sa paliguan at nagpakawala kay Akuto na parang kagat ng lamok sa katawan nito. Ngunit nagpaligsahan ang mga babae kung sino ang may pinakamahuhusay na kakayahan para aliwin si Akuto at nauwi sa pagdurugo sa kawawang lalaki. Ilang sandali pa, ipinagpatuloy ni Suzo ang kanyang tungkulin bilang nurse at napagtanto na ang kanyang pasyente ay napalitan ng isang decoy. Samantala, ginaising ni Ayani si Akuto mula sa kanyang magandang pagtulog sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa mga kalye habang nakasakay sa isang ibon. Sa kabutihang palad para sa kanya, isang babae na nagngangalang rin ang pumatid kay Ayani, na nahulog sa isang ilog at naanod. Dahil sa ginhawa, inakala ni Akuto na sa wakas ay nakahanap na siya ng isang normal na tao hanggang sa sinubukan ni rin na gawin ang kanyang mga pagkakataon gamit ang mga linyang nakuha niya mula sa mga videos. Si Akuto ay nakatakas ngunit bago pa niya mamalayan, hinahabol na siya ng bawat babae sa bayan. Nang sa wakas ay tumigil siya at nagtaka kung bakit siya hinahabol para sa sport, sumulpat ang lola at ipinaliwanag sa kanya na siya lang ang lalaking sumulpat sa isla sa loob ng ilang dekada at lahat ay kulang sa bitamina. Nang marinig ito, nagpasya si Akuto na oras na para umalis at naghanap ng bangka para makaalis sa isla. Ngunit hindi na siya pinigilan ng mga babae habang siya ay nabubuhay sa kanyang mga pangarap. Bigla, ang bangka ni Akuto ay natigil sa isang whirlpool at siya ay itinapon pabalik sa dalampasigan. Dahil dito, ipinaliwanag ng lola na imposibleng umalis sa isla, dahilan para maalala ni Akuto ang lahat ng mga pagkakataong sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay isang bigo. Dahil sa determinasyon, matigas ang ulo ni Akuto na bumalik sa bangka. Gayunpaman, siya ay itinatapon pabalik sa bawat pagkakataon hanggang sa tingin niya ay may nalaman na siyang pattern. Sinubukan niyang subukan ang kanyang plano, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang bangka ay tinamaan ng isang orca, na siyang nagtapon sa kanya sa dagat. Mabuti na lang at bago malunod ang bida, iniligtas siya ni Suzo at ipinaliwanag na ang orca ang siyang nagligtas sa kanya mula sa pagiging giniling na karne sa pinakamapanganib na whirlpool. Sa wakas ay tinanggap ni Akuto na ang kanyang plano sa pagtakas ay wala ng pag-asa, at tinanggap siya ni Suzo sa kanyang bagong tahanan sa isla.
Kalaunan, ipinaliwanag ni Suzo kay Akuto na ang isla ay dating puno ng mga taong may mga rocket launcher para gamitin sa mga nagugutom na babae, ngunit isang napakalaking alon na minsan lang magpakita sa isang siglo ang nagpakita upang tanggayan silang lahat palayo sa isla. Akala ni Akuto na ang alon ang magiging daan niya palabas ng isla, ngunit nang marinig niya na minsan lang ito magpakita sa isang siglo, sinira niya ang anumang potensyal na plano niya. Ang gabi ay agad na nagdulot ng isa pang kaguluhan nang dumating si Ayani upang dukutin si Akuto, ngunit nagawa ni Suzo na labanan ang maliit at nakakainis na babae. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging masama at naging kakilakilabot nang ang bahay ni Suzo ay napapalibutan ng mga babaeng parang zombie na naroon upang subukan ang kanyang rocket launcher. Ipinaliwanag ng lola na ang kakulangan ng mga lalaki sa isla ang dahilan kung bakit siya ang pinakahinahangad na kalakal sa rehiyon. Pagkatapos ay pinakalma niya ang mga babae, tiniyak sa kanila na ang isang solusyon ay mahahanap sa pamamagitan ng isang paligsahan ng hide and seek na gaganapin kinabukasan. Kinabukasan, ipinaalam ng lola kay Akuto na kailangan niyang magtago bilang groom, at kung sino man ang kumuha sa kanya ay aangkinin siya bilang kanilang personal na tagapagbigay ng sesyon tuwing gabi. Dahil sa determinasyon na makaiwas sa anupang gulo, pumayag siya sa paligsahan. Bago ang laro, nagtakda ang lola ng mga patakaran, kung sino ang makakahuli sa kanya bago lumubog ang araw ang siyang idedeklarang panalo. Nagbabala rin siya na ang laro ay dapat isagawa sa kanlurang kagubatan at sa anumang kondisyon ay hindi dapat pumasok si Akuto sa silangang kagubatan. Sa sandaling magsimula ang laro, tumakbo si Akuto papasok sa kagubatan, at agad siyang hinabol ng mga babae, kasama na si Suzo. Gayunpaman, hindi siya hinabol ni Suzo. Nasa laro siya para pigilan ang ibang mga babae sa paghuli sa kanya. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Suzo si Ayani, na walang ideya kung ano ang nangyayari. Naghanda si Ayani para lumaban gaya ng dati, ngunit ginamit ni Suzo ang kanyang mukha bilang tantungan upang mapalapit sa posisyon ni Akuto. Sumugod si Suzo sa ganap na ninja mode habang mabilis niyang pinapabagsak ang lahat ng mga babaeng nagtatangkang makuha si Akuto. Patuloy na tumatakbo si Akuto at naniniwalang hinahabol pa rin siya ng mga may babae. Tumalon siya mula sa isang bangin, ngunit nagawa niyang mahawakan ang isa pang gilid ng bangin. Nang malapit na siyang umakyat sa bangin, natagpuan niya ang kapatid ni Ayani na si Maki, na naghihintay na kunin ang kanyang premyo. Hindi pa handang magpakasal sa isang pamilya ng mga psychotic at persistent trauma princess, binitawan niya ang kanyang kamay sa bangin at nahulog sa ilog sa ibaba. Nahulog si Akuto mula sa isang talon, ngunit bago pa man siya makababa sa tubig, natangay siya ng isa pang babae na nakasakay sa isang low-budget na pabo. Nagising si Akuto matapos mawala ng malay at natagpuan ang kanyang sarili na nakabitin sa hangin. Sumigaw siya ng malakas, na ikinatakot ng kanyang sinasakyang ibon at inihagis siya ng babae sa gitna ng silangang kagubatan. Nalaman agad ni Akuto kung bakit ipinagbabawal ang silangang kagubatan, gayong ang buong uri ng halaman sa kagubatan ay may misyon na ihanda siya ng kanilang susunod na pagkain. Nang malapit na siyang makipagkita sa kanyang mga ninuno, iniligtas siya ni Suzo, na iniunat ang kanyang kamay upang buhatin siya. Hahawakan na sana ni Akuto ang kanyang kamay nang maalala niya na bahagi rin ng laro si Suzo. Tumakas siya at nagpatuloy ang mainit na habulan. Habang papalubog ang araw, ginamit ni Akuto ang kanyang likas na ugali bilang unggoy upang magtago sa isang puno, ngunit walang pumipigil sa mga babae na mahawakan ang kanyang ginintoang rocket launcher. Nang malapit na nilang makamit ang kanilang pangarap, nawalan ng malay ang mga babae dahil sa paralitikong hamog ni Ayani. Gayunpaman, nagawa ni Akuto na linlanggan siya papunta sa ilog sa ibaba, kaya nakaligtas sa pagsubok. Malapit nang ipagmalaki ni Akuto ang kanyang sarili sa pagkapanalo nang biglang magpakita ang lola mula sa kung saan, sinabi sa kanya na natalo siya. Nagtanong si Akuto kung paano, at ipinaliwanag ng lola na sa buong pagmamadali, nahawakan niya ang mga asset ni Suzo nang hindi niya namamalayan. Nagtatalo pa rin si Akuto tungkol sa mga resulta nang magbigay si Suzo ng isang masakit na tugon, sinabi kay Akuto na malinaw na ayaw niya sa kanya dahil mas maliit ang kanyang rocket launcher kaysa sa kanyang maliit na daliri. Pagkatapos ay sinabi ni Suzo kay Akuto na malaya siyang pumili kung sino ang gusto niya kahit kailan siya handa, at idinagdag ng lola na mayroon siyang habang buhay na gugugulin sa liblib na isla. Kinabukasan,
Hinalungkat ni Akuto ang kanyang lumang bag para maghanap ng anumang bagay na maaaring magpaganda sa kanyang bagong kasal. Habang ginagawa ito, nakakita si Suzo ng isang kahon, na tinawag niyang maganda. Ang setbox ay isang cellphone pala, ngunit dahil nakatira sila sa isang misteryosong isla na parang nagyayelo, wala talagang ideya si Suzo kung ano ang cellphone. Pagkatapos mag-almusal, tumayo si Suzo para kumuha ng tubig, ngunit isang sobrang kumpiyansang si Akuto ang nag-alok ng tulong. Hindi nagtagal ay pinagsisihan niya ang desisyon ng mapagtanto niyang hindi pa pala niya nagamit ang kanyang mga kalamnan sa kahit ano noon. Ang kanyang marupok na ego ay naapektuhan ng husto nang makita niya ang isa pang babae, si Rin, na walang kahirap-hirap na may dalang garapon ng tubig na kasing laki ng isang malaking bato. Dahil sa desperado na matubos ang kanyang pride sa alpha male, sinubukan ni Akuto na makipagkarera sa kanya, ngunit bumagsak siya ilang talampakan lamang ang layo na parang isang nahulog na karakter sa background. Hindi nagtagal ay sumama sa kanila ang kapatid ni Rin na si Miko, at nakakagulat na siya lang ang babae sa isla na ayaw makisama sa isang kaawa-awa at mahinang talunan tulad ni Akuto. At ito ay dahil mas gusto niya ang kanyang kapatid kaysa harapin ang emosyonal na stress na dulot ng isang lalaki. Matapos makaligtas sa masasakit na salita ni Maki, ipinagpatuloy ni Akuto at Suzo ang anumang gawaing bahay na kaya nilang gawin. Dahil naubusan na ng lakas si Akuto, naniniwala siyang maayos naman ang kanyang nagawa hanggang sasabihin sa kanya ni Suzo na lahat ng kanilang ginagawa ay mga gawaing bahay lamang at may mas mahihirap pang mga gawain. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Akuto ang sarili sa bukid at sinusubukang magpanggap na cool. Sinabihan niya silang iwan na lang sa kanya ang pag-aani ng patatas. Casual niyang hinawakan ang dahon ng patatas para bunutin ito hanggang sa mapagtanto niyang hindi niya kayang bunutan ang isa pa, habang ang mga babae ay nakatitig sa kanya ng may pagkadismaya. Sa wakas ay sumama si Suzo sa kanya para bunutin ang patatas, ngunit nalaman niya na ang patatas ay kapantay ng isang malaking asset. Mas lalong naging kakaiba ang mga bagay-bagay nang mapagtanto niya na lahat ng ani sa bukid ay plus-sized at maaaring mag-audition para sa isang modeling gig. Sa pagpapatuloy ng mga gawaing bahay sa araw na iyon, nakarating sila sa bukid ng kabute at agad na tumulong si Akuto. Sinubukan niyang bunutin ang isa sa mga kabute at mas naging seryoso siya nang banggitin ni Suzo ang salitang imposible malapit sa kanya. Biglang dumating muli ang masamang swerte ni Akuto at nabuhay ang kabute, nilamon siya. Dahil hindi niya natunaw si Akuto dahil mas nalalasahan niya ang lason kaysa pagkain, iniluwa ng kabute ang kanyang sarili na parang natuyo. Sinabi sa kanya ni Suzo na may mga halimaw na nagtatago sa mga kabute, ngunit nasawi ang mga ito matapos kumain ng tao. Gayunpaman, ang pag-iiba ng tunay na kabute at peke ay isang bagay na hindi nagawa ng mga taga-isla. Iminungkahi ni Suzo na magtiwala siya sa kanyang likas na ugali at sumisid si Akuto sa kabute para ipakita na cool siya. Gayunpaman, kinain siya ng bawat kabute na sa tingin niya ay tunay. Nagbanggit ng problema sa kanyang ama ang isa sa mga babae nang banggitin nito na imposibleng maisakatuparan ni Akuto ang misyon. Dahil dito, agad na napunta si Akuto sa ganap na Super Saiyan mode habang sumusugod siya patungo sa mga kabute. At pagkatapos ng isang mahirap na labanan, natalo ni Akuto ang lahat ng pekeng kabute bago pa man niya ito namalayan. Pinuri ng mga babae ang kanyang etika sa trabaho, sinasabing sa wakas ay may napagtagumpayan na siya, ngunit lalo lamang nitong pinahirapan ang mga bagay para sa kanya, at naglakad siya papasok sa kakahuyan para magmukhang isang walang silbing karakter sa background. Malapit na siyang mahulog sa matinding depresyon nang dumating si Rin para gamutin siya. Inilagay ang kamay sa mga bilog na asset ng babae, na siyang nagpadugo sa kanya ng ilong. Nasisiyahan si Akuto dito hanggang sa dumating ang isa pang babae, si Yakina, para sirain ang perpektong sandali para sa kanya. Nang araw na iyon, pinagaan ni Suzo ang kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nasisiyahan siya sa piling nito dahil pinaparamdam nito sa kanya na mayroon siyang pamilya. Nakahinga ng maluwag si Akuto nang marinig niya ito dahil may nangyaring maganda sa kanya bago matapos ang araw. Sumunod, umupo si Ayani para kumain ng isang mangkok ng rice cake at pagkatapos niyang maubos ang buong mangkok ay nakakita siya ng isang sulat na may nakasulat na, "Huwag kainin," mula sa kanyang kapatid, na labis niyang ikinagulat. Samantala, sina Suzo at Akuto ay nasa isang misyon ng paghahatid ng labanos sa Sea Dragon Shrine, na nasa itaas ng nayon.
Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumabas si Maki na parang isang game menu, na nangangako sa mata ko na si Suzo ng 20 rice cake kung matutulungan niya itong hanapin ang kanyang kapatid na tumakas. Tinanggap ni Suzo ang kasunduan at naglagay ng bitag sa kakahuyan bago tumalon sa bato para ipahayag na si Ayani ang reyna ng mga flatsters. Nakakagulat na biglang sumulpat si Ayani mula sa kung saan para ipagtanggol ang kanyang maliliit at malambot na asset, ngunit agad niyang napagtanto na pinanggaso pala si Suzo ng kanyang kapatid. Nang malapit na siyang hulihin ni Suzo, tinawag ni Ayani ang kanyang alagang ibon para ilabas siya roon habang sinisigurong sasama si Akuto sa hindi sinasadyang pagsakay. Naglalakbay ang dalawa sa kakahuyan nang biglang maarang sila ni Suzo at napagtanto na walang makakatakas kay Suzo tuwing nasa bingit ito. Nakipagkasundo si Ayani kay Suzo at hinimok niya itong hanapin ang kahinaan ng kanyang kapatid kapalit ng 30 rice cake. Walang pag-aalinlangan, ibinenta ni Suzo ang anumang natitirang integridad niya para sa kasunduan. Mabilis na umalis si Suzo upang tapusin ang kanyang misyon. Kasabay nito, pumasok si Ayani sa nayon upang tulungan ang sarili sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon tungkol sa kahinaan ng kanyang kapatid. Matapos ang mahaba at nakakapagod na oras ng paghahanap sa kahinaan ng kanyang kapatid, nabigo si Ayani na makahanap ng isang bagay na makakatulong sa kanya na harapin ang kanyang kapatid ng harapan. Susuko na sana siya nang dumating si Suzo, sinasabing alam niya ang sikreto ni Maki. Nagsabi siya ng ilang kalokohan at hindi alam ni Ayani, nasa likod na siya ni Maki. Dahil sa kanyang mga kamakailang pagkabigo, sumigaw si Ayani, tinawagan si Maki na isang matandang dalaga na mas may pagkakataong maging madre kaysa sa magpakasal sa isang mapagmahal na asawa. Narinig ito ni Maki at gumuho ang kanyang buong mundo. Pagkatapos ay tinawag ni Suzo ang atensyon ni Ayani na nasa likod niya si Maki, ngunit ang kanyang pang-iinsulto ay tila gumagawa ng mga kababalaghan. Dinala ni Suzo si Maki kung nasaan si Ayani matapos niyang mangako ng 50 rice cake. Nang mapagtanto na epektibo ang mga pang-iinsulto, dinagdagan pa ni Ayani ang nag-aalab na apoy. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang tagumpay nang gamitin ni Maki ang kanyang Shikigami upang pahirapan kaagad si Ayani. Kalaunan, sina Suzo at Akuto ay naglalakad nang siya ay matisod sa isang basang ibabaw at nauwi sa pagbasag ng isang estatwa ng Ajizo, na sinasabing isinumpa. Si Akuto, sa kabilang banda, ay tila medyo kalmado dahil hindi siya naniniwala sa mystical na realm. Tinapalan niya ang estatwa, ngunit habang sila ay paalis, ang mga mata ng estatwa ay namula. Sa gabi, hindi kinain ni Suzo ang kanyang pagkain dahil sa takot na siya ay pinagmumultuhan. At tulad ng kinatatakutan, nakakita siya ng isang nakakatakot na presensya sa pinto, dahilan upang siya ay sumigaw na parang isang baliw na babae. Kinabukasan, ginawa ni Ayani na misyon sa buhay niya na gamitin ang takot ni Suzo sa mga multo laban sa kanya. Dahil sa labis na kasiyahan sa gulo, dumating siya sa gabi upang ipagpatuloy ang kanyang kalokohan, ngunit nakasalubong niya ang isinumpang espiritu. Sumigaw siya sa takot, napilitan si Akuto na tumakbo palabas at madatnan siyang nakahiga sa lupa. Sinubukan niya itong tulungan ng bamulong ito tungkol sa mga espiritu, ngunit bilang isang believer si Akuto, bumalik si Akuto sa kanyang silid upang makita ang isang nakakatawang espiritu na binihag si Suzo. Umarteng lalaki si Akuto sa isang pagkakataon at agad na sinuntok ang espiritu. Kahit na matapos talunin ang espiritu at mahinahong in-exercise ito, pinanatili ni Akuto ang kanyang paniniwala na walang anumang espiritu. Sa puntong ito, mas naniniwala sa kanya ang mga espiritu kaysa sa paniniwala niya sa mga espiritu. Maya-maya, naglakad-lakad si Yakina sa bahay upang hanapin ang kanyang malaking oso, ngunit natagpuan niya ito sa tindahan ng jam, nilalamon ang bawat lalagyan ng jam na mahawakan niya na parang nakikipagkompetensya sa isang kompetisyon ng pagkain. Nandidiri si Yakina sa kanyang matako na gawain, at inihambing niya ito kay Suzo, na hindi makontrol ang sarili sa mga rice cake. Narinig ni Kuma kung sino ang ikinukumpara niya at agad na nawala ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos niyang tumakbo, natagpuan ni Yakina sina Akuto at Suzo, na abala sa pangingisda. Si Yakina ay kasama ang kanyang grupo ng mga sinanay na hayop na nag-iwan ng kamangmangan sa mga kamay ng ating talunan na pangunahing tauhan. Inamin ni Yakina na tumakas si Kuma at kailangan niya ang kanilang tulong upang mahanap siya.
Nahati sila sa isang pangkat ng dalawa kung saan mabilis na ipina-race ni Yakina ang kanyang sarili kay Akuto, habang si Suzo ay kinakaladkad palayo ng mga sinanay na hayop. Kinarga ni Akuto si Yakina sa kanyang mga balikat at habang naglalakad sila sa kakahuyan, nakakita sila ng mga bakas ng paa, na nag-iwan sa kanila na automatikong inakala na si Kuma iyon. Sinundan nila ang mga yapak ngunit nakasalubong nila ang isang oso na nagalit matapos tawaging matandang lalaki. Sinuntok niya sila palayo sa kanyang teritoryo, na napilitan silang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Nakakita sila ng iba pang mga kayumangging oso, ngunit patuloy silang napunta sa isang dead end. Habang nagpapahinga, ipinaliwanag ni Yakina kung gaano kahalaga si Kuma sa kanya dahil siya ang pinakamatagal na kasama nito. Halos siya na ang kanyang matalik na kaibigan at lumaki silang magkasama. Nang mapagtanto kung gaano kahalaga si Kuma kay Yakina, ginamit ni Akuto ang kanyang nakalaan na enerhiya upang maipagpatuloy nila ang paghahanap kay Kuma. Nakasalubong ni Suzo si Ayani at gaya ng dati, hinamon niya ito sa isa sa kanyang mga walang silbing tunggalian, na sinasabing mas mabilis na siya ngayon. Gayunpaman, ginawang walang silbi ni Suzo ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapatamba sa kanya sa isang suntok lamang habang kinukot siya ang kanyang nazayang na pagsasanay. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nakaisip si Akuto ng isang henyong ideya na iguhit ang larawan ni Kuma at ipakita ito sa mga hayop. Ngunit ang unang oso na kanyang natagpuan ay nagpalipad sa kanya gamit ang isang suntok sa ulo. Sinabi sa kanya ni Yakina na nagulat ang oso sa kanyang talagang talunan na mukha. Sinubukan ni Akuto na pagbutihin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng paglalagay ng pekeng balbas, ngunit ito ang dahilan kung bakit siya napahirapan ng mas madalas kaysa dati, sinusubukang gawing posible ang imposible gaya ng dati. Patuloy na naghanap si Akuto sa kakahuyan, ngunit ang nakuha niya lang ay pagpapahirap ng husto hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng isang mapayapang hayop na nagtuturo sa kanya ng daan. Dahil sa tuwa, binuhat ni Akuto si Yakina sa kanyang mga balikat at tumakbo sa nasabing direksyon hanggang sa makakita sila ng isang maliit na tulay. Dahil sa takot sa matataas na lugar, umatras si Akuto, ngunit tumalon pababa si Yakina upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Biglang naputol at nasira ang tulay ngunit bago pa man mahulog si Yakina, sumisid si Akuto na parang Spider-Man na walang utak para hawakan siya. Nanatiling naiwan ang dalawa hanggang sa mahawakan ni Kuma ang tulay at inikat sila patungo sa ligtas na lugar. Nakakagulat na hinahanap din ni Kuma si Yakina, sa paniniwalang tumakas din ito sa bahay. Sa huli, tumakbo si Akuto matapos mabalitaan na naiintindihan na niya ngayon ang mga hayop halos katulad ni Yakina at Suzo. Isang magandang umaga, kinuha ni Akuno ang isang maliit na espadang kahoy at sinimulang i-swing ito na parang nagsasanay siyang pumutol ng hangin. Nadatnan siya ni Suzo na ginagawa ito at tinanong siya kung bakit siya nagising ng maaga para magkunwaring walang trabaho. Sinabi ni Akuto sa kanya na nagpa-practice siya para epektibong protektahan ang mga babae sa isla dahil trabaho niya itong gawin. Sa kabilang banda, walang ideya si Suzo sa kanyang sinasabi dahil malaya na siyang babae sa buong buhay niya. Dumating ang oras para magdala sila ng ilang kargamento at plano ni Akuto na gamitin ito bilang paraan upang patunayan kung bakit siya isang lalaki. Ngunit napakahina niya kaya nahihirapan siyang magdala ng isa lang, habang ang taong dapat niyang protektahan ay madaling may dalang tatlo. Doon din, nagpa siya ang inang kalikasan na pagtawanan sila sa pamamagitan ng pagudyok ng lindol, na agad na naging nagpatakot kay Suzo. Hinawakan niya si Akuto na parang basahan at kinaladkad ito. Nang araw na iyon, masiglang pumasok si Suzo sa banyo upang linisin ang baho ni Akuto sa katawan nito. Nang matagpuan niyang tuyo na parang disyerto ang bathtub, natuyo pala ang mga hot spring ng isla matapos ang lindol na sumire sa mga tubo ng tubig. Para masigurong sila ay makakaligo, nagsalin ang mga babae ng tubig sa isang garapon at initin ito. Sa wakas ay natahimik na ang grupo pagkatapos ng kanilang nakaka-stress na paliligo. Dito ibinuka ni Akuto ang kanyang malaki at malakas na bibig para sabihing hindi mahalaga ang paliligo dahil mas mainam na magpunas gamit ang tuwalya. Nagdulot ito ng nakatagong pagkasuklam sa loob ng mga babae na agad na sumuway sa kanya, sinasabing marumi siyang basura, kaya naman patuloy niyang itinataboy ang lahat ng mga babae gamit ang kanyang nakakakilabot na amoy. Napagtanto kung gaano kahalaga ang paliligo sa mga babae, umalis si Akuto ng madaling araw para ayusin ang problema,
ngunit nag-iwan ng isang sulat para kay Suzo. Dahil alam niyang si Akuto ay isang walang silbing talunan, tinipon ng mga babae ang kanilang mga kagamitan at sinundan siya. Binuksan nila ang balon at napagtanto na puno ito ng dumi. Walang pag-aalinlangan, sumisid sina Suzo at Akuto sa balon para linisin ito. Habang ginagawa ito, nagpa siya ang inang kalikasan na muling salakayin sila sa pamamagitan ng pag-udyok ng isa pang lindol na nagtulak sa kanila palalim sa ilalim ng lupa. Dahil hindi sila makaakyat pabalik sa dinaanan nila, natigilan si Akuto nang mapansin niya ang hangin na umiihip patungo sa kanila mula sa isang makitid na labasan, at iminungkahi niya na sundan nila ang daan. Binuhat ni Akuto si Suzo sa kanyang likod dahil nasugatan ito pagkatapos ng kanilang huling pagkahulog. Nakahanap sila ng labasan, ngunit masyadong mataas ito para akyatin nila. Nabuhay ang utak ni Akuto dahil ginagawa niya ang lahat para patunayan kay Suzo na isa siyang alpha male. Natuklasan niya na ang pagbukas ng pinagmumulan ng bukal ay magdudulot ng pressure surge na dapat sana ay sapat na para makalabas sila sa butas. Habang binabasag ang bato, nakuha nito ang atensyon ng higanteng mala-resonant na halimaw ng tubig sa kuweba. Matapos ang paulit-ulit na pagbabasag, sa wakas ay nabasag ni Akuto ang lugar ng kasiyahan at lumabas ang tubig, na perpektong naglabas sa kanila bago pa man maisipan ng halimaw ng tubig na ihanda sila ng susunod na pagkain. Lumuluha si Suzo na nagdiwang dahil nalutas ni Akuto ang kanilang krisis sa tubig. At umakto si Akuto na parang cool, ipinapaalala sa kanya na trabaho niya bilang isang lalaki ang protektahan siya. Ngunit kahit na wala siyang kaalam-alam sa ibig sabihin nito, masaya siyang makasama ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula sina Akuto at Suzo sa isang paglalakbay patungo sa kagubatan sa timog. At sinabi sa kanya ni Suzo na hindi na siya makapaghintay na ipakita sa kanya ang kanyang master, na mahusay sa lahat ng uri ng martial arts. Sa paraan ng kanyang pagpapahalaga sa kanya, naisip na ni Akuto ang isang nakakatakot na halimaw sa kanyang ulo. Bukod pa rito, ang master ni Suzo ang Panginoon ng Timog, at nagbabalik ito ng malungkot na mga alaala kung paano siya muntik ng madurog ng Panginoon ng Silangan. Bigla, umalangaw ang boses ng Panginoon mula sa likuran, na nagpapadala ng kilabot sa katawan ni Akuto. Ngunit nadismaya siya nang mapagtanto niya na ang Panginoon ay isang pandak, nakakatawang mukhang pas ang may dalawang buntot na tila wala ng siyam na buhay. Matapos ang maikling paglalarawan kung bakit siya ang master ni Suzo, isiniwalat ng pusa na tinawag niya sila upang imbitahan sila sa isang kaganapan na tinatawag na Survival Game Day. Ito ay isang kaganapan kung saan ang tribo ng pusa ay nakikipaglaban sa tribo ng aso upang piliin ang Panginoon ng kagubatan dahil sila ang namumuno sa kagubatan. Isiniwalat ng Panginoon na ang tribo ng aso ay nakakakuha ng kalamangan kaya't humingi siya ng tulong kina Suzo at Akuto. Nang marinig na mayroong isang bagay na maaari niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang walang silbing buhay, tuwang-tuwa si Akuto na sumang-ayon na tumulong. Di nagtagal, nagsimula ang laro at ang dalawang koponan ay sumugod patungo sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nakasalubong nina Suzo at Akuto ang isang kumpol ng mga balat ng saging na nakalagay ng maayos, dahilan upang sila ay matamba. Ngunit bago pa man sila madaig ng asong namamahala, itinaboy siya ni Akuto at nagpatuloy ang habulan. Di nagtagal pagkatapos nito, napapaligiran ang dalawa ng isang mahusay na planadong bilog ng aso. Ngunit pinabagsak sila ni Akuto sa lupa sa isang atake lamang. Habang papalapit sila sa pinuno ng aso, pinagtawanan niya ang mga pagsisikap ni Suzo at Akuto, na sinasabing imposibleng manalo laban sa kanyang koponan. Ito lang ang kailangan para mabilis na sumugod si Akuto na parang isang nakakatakot na baliw para patunayan ang sarili. Bago niya marating ang pinuno ng aso, biglang sumulpat sina Maki at Ayani mula sa kung saan at sinabing sila ay isang kaalyado sa asong pangkoponan. Hinarap ni Maki si Akuto habang pinipili ni Ayani ang paborito niyang kalaban gaya ng dati, si Suzo. Habang abala sina Akuto at Maki sa pakikipaglaban sa kanilang mga salita, sina Ayani at Suzo ay nagpupursige at nauwi ito sa tagumpay ni Suzo gaya ng dati. Dumating ang maayos na plano ng aso at nasiguro nila ang tagumpay. Ngunit habang malapit na silang magdiwang, napagtanto nila na natalo nila ang isang pekeng pinuno ng pusa. Bago pa nila malaman ang nangyayari, ang tunay na pinuno ng pusa ay sumugod ng diretso sa pinuno ng aso upang patumbahin ito, na sa huli ay napalitan ng tagumpay pabor sa kanila.
Nagalit si Ayani sa buong populasyon ng aso dahil sa pagiging basura sa kompetisyon at pagkabigong makuha ang panalo para sa kanila. Kinabukasan, nagising si Akuto na nakaupo si Maki sa ibabaw niya at bago pa man siya tuluyang makatulog, sinabi sa kanya ni Maki na magmamasid sila ng mga bulaklak at wala siyang karapatang magsalita tungkol dito. Tila, panahon na ng taon para makita ang puno ng Sakura sa buong pamumulaklak nito. Habang papalapit sila sa hilagang kagubatan, binanggit ng mga babae na oras na para maghiwalay. At nang tanungin ni Akuto kung bakit, sinabi nila sa kanya na ito lang ang paraan para maiwasan ang mainitan ng ulong Panginoon ng hilagang kagubatan. Magkaiba ang kanilang landas, ngunit ang landas ni na Akuto at Maki ang pinakamasama dahil sa posibilidad na masawi ng higit sa isa. Sa wakas ay nagkita-kita ang grupo sa itinalagang lokasyon, ngunit ang kanilang plano na iwasan ang Panginoon ay naging ganap na feudal nang makita nila siya mismo sa lugar ng pagkikita, bago pa man nila masimulang hilingin na sana ay nasawi na lang sila sa daan. Sinabi sa kanila ng Panginoon na wala silang dapat ikatakot dahil hindi na siya ang nakakatakot na taong kilala nila matapos mapahirapan ilang araw na ang nakalipas. Nagretiro na siya bilang Panginoon ng Hilaga at ngayon ay ginampanan na niya ang trabahong pagbibigay ng direksyon sa mga tao patungo sa mga Sakura. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang Sakura at napagtanto ni Akuto na sulit pala ang paghihirap na makita ang kulay rosas na puno sa tuktok. Maya-maya, isa sa mga babae, si Chikagi, ay umupo sa kanyang punong-punong aklatan upang matuto ng higit patungkol sa mga lalaki, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghahanda ng isang masamang plano para kay Akuto. Pagkatapos niya, inimbitahan niya sina Akuto at Suzo sa kanyang bahay, na siyang tanging bahay na mukhang kanluranin sa lupain. Tila, ito ay itinayo ng mga misteryosong taga-kanluran na napadpad sa isla. Nakarating sila sa pintuan at sinalubong ng mukhang elepanteng katulong ni Chikagi na si Hinako, na ginawang bahagi ng pader si Akuto. Si Chikagi naman ay nanunood mula sa kanyang silid, at handa na siyang matutunan ang lahat ng mayroon sa isang lalaki, kahit na kailangan niyang suruan ang sekto. Pagkatapos makaayos, pumasok si Chikagi sa silid na may suot na kulay rosas na damit na nagpapagulo sa utak ni Akuto, na nagbigay sa kanya ng pagdurugo ng ilong. Sinusubukan pa ring pigilan ang pagkabasag ng kanyang rocket launcher, pinalala pa ni Chikagi ang paghihirap sa pamamagitan ng pagpapakita sa iba't ibang kakaibang damit. Nang tanungin kung paano niya nakuha ang ideya na gawing paduguan ang ilong ni Akuto, inilapag niya ang maraming librong binabasa niya sa mesa. Ipinaliwanag niya na ilang beses na may mga nangyari sa isla at dahil isa siyang nakakatakot na babae, lagi siyang naroon para kunin ang mga ito. Ipinasya ni Chikagi na ipakita ang mga ito sa pamamagitan ng pagdadala sa mga ito sa kanyang silid kolektahan na puno ng lahat ng natapon, habang palihim na nilalayo na madagdag si Akuto sa listahan dahil siya ang pinakamagandang bagay na natapon sa isla sa ngayon. Kabilang sa mga bagay sa silid ay isang rice cooker sa oven, ngunit nadismaya sila na hindi nila magagamit ang mga ito dahil ibinalik na ang mga ito sa panahon ng bato kung saan walang kuryente. Nang mapagtanto ni Chikagi na aalis na sina Akuto at Suzo at hindi niya nakamit ang kanyang layunin, pinigilan niya sila at sinabing nakapagluto na siya ng hapunan. Tumungo si Chikagi sa kusina at gumamit ng cookbook sa pagtatangkang gumawa ng pinakamasasarap na putahe na mahahanap niya. Inaasahan ni Akuto ang isang nakakaakit na putahe ngunit nang dumating si Chikagi dala ang kanyang inihanda, muntik nang isuka ni Akuto ang kanyang mga bituka dahil sa kung gaano kasuklam-suklam ang mga ito. Sa wakas ay nakakuha si Chikagi ng isang putahe pagkatapos niyang magawa ang pinakamasarap na curry rice na natikman ni Akuto sa kanyang nakakabagot at walang silbing buhay. Pagkatapos nilang kumain, naghanda sina Akuto at Suzo na umalis ngunit hindi ito hahayaang mangyari ni Chikagi. Gumamit siya ng isang napakasamang paraan para pilitin ang kanyang pugitan na magtapon ng mantsa sa kanila. Kaya wala silang ibang magawa kundi ang gumamit ng banyo. Para maiwasang mawala ang selyo sa kanyang gininto ang rocket launcher, pinigilan ni Akuto ang sarili na maligo kasama ang dalawa. Pagkatapos maligo ng dalawa, tumungo si Akuto sa banyo para maghugas ng katawan, ngunit naunahan na siya ni Chikagi doon. Habang nagtatago siya sa banyo para makita ng mabuti ang rocket launcher ni Akuto, pumasok si Hinako sa banyo, at dahil nasa plus size range ang kanyang spec, hinayaan niya itong kuskusin ang kanyang likod.
Halos makuha ni Chikagi ang perpektong anggulo para makita kung ano ang kanyang pinapangarap hanggang sa masira ni Hinako ang kanyang plano nang tumalon siya sa tubig. Halos ipadala siya sa kabilang buhay kasama ang kanyang malaking katawan. Pag-uwi ni na Suzo at Akuto, nagseselos na ibinunyag ni Suzo ang kanyang galit dahil naliligo si Akuto kasama si Hinako habang tumatangging maligo kasama niya si Hinako. Sinubukan ni Akuto na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pagsasabing si Hinako ay isang elepante, ngunit wala itong pakialam kay Suzo dahil babae pa rin siya. At ipinaalam niya kay Akuto na wala siyang balak na patawarin siya hanggat hindi siya naliligo kasama niya. Isang magandang umaga, naglalakad si Akuto sa kakahuyan ng masalubong niya si Rin, na hinuhugasan lang ang kanyang magagandang bahagi ng katawan. Nabaliw si Akuto at nagumpisa siyang damyugo ang ilong nang makita niya kung gaano kalaki ang mga asset nito. Ngunit dahil dito, pinahirapan siya ni Rin na nagpaalis sa kanya. Nagulat si Akuto nang marinig ito at sinunggaban niya si Rin, tinawag itong pinakamagandang babae sa isla dahil siya lang ang umaarte na parang isang ordinaryong babae na walang magulo na personalidad tulad ng iba na gustong maligo siya kasama nila. Habang pinupuri pa rin niya ito sa pagiging normal, sinuntok niya ulit ito, na nagpabagsak sa kanya sa malayo kung saan siya bumagsak gamit ang ulo. Kalaunan ay dumating si Rin para aliwin siya, na sinasabing ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang asset. Habang pauwi sila, binanggit ni Rin ang kanyang pinagtatrabahuhan at mabilis na nag-alok si Akuto na pumunta kinabukasan. Gayunpaman, si Maki, na nagmamasid mula pa sa simula, ay sumulpot na parang may hindi kanais-nais na sugat sa binti, sinabi kay Akuto na maaari siyang tanggalin sa trabaho kung susubukan nitong pumunta. Pag-uwi ni Akuto, napansin ni Suzo ang bukol sa ulo nito at tinanong siya nito tungkol dito. Iniwasan niya ang tanong, ngunit agad siyang naabutan ng kapalaran ng ipaalam sa kanya ni Suzo na susundan siya nito sa pinagtatrabahuhan ni Rin. Kinabukasan sa bahay ni Rin, natuwa ang kanyang lola na naabutan niya ang panig ni Akuto, kahit na mas kamukha ng wrestler ang kanyang katawan kaysa sa isang modelo. Si Maki, sa kabilang banda, ay hinahasa ang kanyang kutsilyo para putulin ang rocket launcher ni Akuto kung susubukan nitong gawin ang hakbang na ito para pumunta. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, dumating si Akuto sa construction shop kasama si Suzo. Bago kumilos, ipinakilala si Akuto sa ina ni Rin na si Riza, na nagpaliwanag sa kanya ng kakaibang istruktura ng pamilya. Hinayla ni Riza si Rin palapit, sinabihan siyang siguraduhin niyang gagamitin niya ang lahat ng kanyang pambabaeng taktika para agawin si Akuto mula sa walang alam at talunan na si Suzo. Dinala ni Rin si Akuto para turuan ito ng karpintero, at ginamit ni Maki ang pagkakataon para lumapit kay Suzo, sinabihan siyang kailangan nilang ilayo si Akuto kay Rin dahil mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, nanatili pa ring walang alam si Suzo dahil wala siyang ideya kung ano ang pag-ibig or pagmamahal. Sa wakas ay nakuha ni Maki ang atensyon niya nang banggitin niya na pinalo ni Rin si Akuto sa ulo dahil sa pagtitig sa kanya habang naliligo. Napagtanto ni Suzo na ang bukol sa ulo ni Akuto ay resulta ng palihim na pakikipagsesyon sa isang babae. Habang ginagawa ang kanyang mga pangunahing gawain, sinisiguro ni Maki na binabantayan niya si Rin at Akuto at halos sumabog siya sa galit. Sa tuwing nakikita niya silang malapit sa isa't isa, nangingibabaw ang kanyang selos at napagpasyahan niyang kailangan niyang alisin sa usapan si Akuto. Nahulog niya ang isang troso na halos madurog niya habang nagkukunwaring hindi ito sinasadya. Tumakbo siya papunta kay Akuto para siguraduhing alam nitong masasawi siya kung lalapit siya kay Rin. Dahil dito, naging alerto siya sa buong araw dahil natatakot siyang makilala ang kanyang mga ninuno. Nang tuluyan ng makalayo si Rin sa construction site, sinamantala ni Maki ang pagkakataon para hamanin si Akuto sa isang tunggalian. Dahil alam niyang matatalo siya ng isang babae sa isang laban, sinubukan niyang umatras, ngunit ang salitang imposible mula kay Maki ay muling nagpasigla sa kanya. Dito nagsimula ang kanilang maalamat na labanan sa karpinterya habang sinusubukan nilang talunin ang isa't isa, na ginagawang ganap na halimaw sa construction silang dalawa. Ang kanilang maliit na tunggalian ay naging kapaki-pakinabang habang tinatapos nila ang gawaing construction na para sa buong grupo. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Rin at iniisip kung paano niya sinira ang pagtatangka ng Riz kay Akuto, ngunit pinamula siya ni Akuto nang sabihin niyang mahusay siyang magluto. Ang ina ni Rin ay naging target ng galit ni Maki nang pag-usapan niya ang pagpapakasal nito sa kanyang anak.
Tumakas si Akuto nang dumating si Maki na may dalang pakwan na kasing laki ng bato, handa na itong tapusin gamit ito. Maya-maya, nagpa siya ang inang kalikasan na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malakas na ulan na nagpapanatili sa lahat sa kani-kanilang mga tahanan. Sinabi ni Suzo kay Akuto na hindi sila nagtatrabaho sa mga araw ng tag-ulan, na ikinagulat ni Akuto dahil sa labas ng mundo, palagi silang nagtatrabaho na parang mga zombie na walang buhay, araw man or nyebe. Pagkatapos ay nagpa siya si Akuto na magluto ng almusal dahil wala nang mapupuntahan. At muntik na niyang lasunin si Suzo gamit ang kanyang basurahang pagkain, na nakikipagkumpetensya sa lasa sa isang ordinaryong basura. Sa kabilang banda, umalis si Chikagi sa kanyang bahay upang magsagawa ng investigasyon sa panahon habang nakasuot ng kakaibang swimsuit. Bago magtanghali, sumigaw si Akuto ng buong lakas tungkol sa kung gaano siya kadesmaya na wala siyang magagawa dahil palagi siyang gumagawa ng iba't ibang bagay noong nasa Japan. Sinusubukang pigilan si Akuto na bumagsak at mawala ang kanyang katinoan bilang isang tao. Iminungkahi ni Suzo na maglaro sila ng shogi at sumang-ayon dito si Akuto. Habang naglalaro sila, binanggit ni Suzo ang bagyong nangyari noong araw bago dumating si Akuto sa isla. Hindi nagkataon lang para kay Akuto at binanggit niya ang posibilidad na pinahina ng bagyo ang whirlpool, kaya siya napunta sa isla. Nang mabanggit ito, nawalan ng masabi si Suzo, ngunit nabuhayan siya bago pa man makapagtanong si Akuto ng mga walang silbing tanong tulad ng, V-card ka peren ba? Pagkatapos nito, natatalo si Akuto sa bawat round ng shogi na kanilang pinagsasaluhan. At binanggit ni Suzo na minsan ay nagkaroon siya ng partner na ginagampanan niyang shogi sa mga maulang araw tulad nito. Ang buong masaya at malayang buhay ni Akuto ay gumuho nang banggitin ni Suzo na ang nasabing partner ay ang kanyang ina. Habang dumaranas ang dalawa ng ilang emosyonal na sandali, sina Maki at Ayani ay bumalik sa kanilang karaniwang laro ng pusa at daga sa ulan. Nagkakaroon din ng magandang oras si Yakina sa pakikipagkarera sa kanyang mga alagang hayop. Nagkita sina Yakina, Ayani, Rin, at Maki at nang hinahanap nila si Chikagi, natagpuan nila itong naaanod sa umaapaw na ilog. Nag-aksaya sila ng oras sa paghabol upang matiyak na mailigtas nila ito bago pa ito maging pagkain ng mga isda. Di nagtagal pagkatapos nito, pinakilos ng grupo ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtitipon sa bahay ni Suzo. Dahil libre silang lahat, nagdala sila ng mga regalo para kay Suzo, at nagdulot ito ng kagalakan sa puso ni Akuto dahil hindi na malulungkot si Suzo sa mga araw ng tag-ulan. Ang tila mapayapang pagtitipon ay agad na naging kakatuwa nang magpasya ang lahat ng mga babae na ay spam si Akuto ng napakaraming plot armor na higit pa sa kaya ng kanyang katamtamang laki ng utak. Pagkatapos umalis ang mga babae, sinabi ni Suzo kay Akuto kung gaano siya kasaya na naroon siya. Tinapos ni Suzo ang araw sa pamamagitan ng pag-awit ng isang magandang kanta na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Napakaganda ng boses ni Suzo kaya naiisip ni Akuto na ikakasal siya rito at hindi niya ito maitago dahil sa mga iniisip niya. Minsan, nagising si Akuto sa kalagitnaan ng gabi dahil sa angle ni Suzo. Nawala ang antok niya nang makita niya itong nakababad sa garapon na kumakain ng matamis na rocket launcher at nananaginip tungkol kay Akuto. Hinawakan siya ni Akuto at hinayla palabas ng tubig para tulungan, ngunit damyugo ang ilong niya nang makita niya ang malalaki at malalambot na plot armor nito. Kinabukasan, nilanat si Suzo at nang tingnan ng lola ang kanyang kalagayan, sinabi niya kay Akuto na hindi naman ito malala, pero kailangan nila ng yelo para matulungan siya. Nagulat si Akuto dahil hindi pa siya nakakakita ng yelo sa isla noon. At tinutokso siya ng matandang babae. Tinawag siyang walang isip dahil hindi pa niya nagagalugad ang 10% ng kakaibang isla. Samantala, abala ang ina ni Yakina na si Kagami sa paggawa ng ice cream gamit ang mga ice pack na nakaimbak para magamit. Dumating si Akuto sa kuweba ng imbakan, at nang dalhin siya ni Yakina doon, walang nagawa ang kakaibang babae kundi ang aminin ang kanyang nagawa. Dahil naubos na ng kanyang talunan na ina at sabik na maging bata ang lahat ng yelo, iminungkahi ni Yakina na pumunta sila sa tuktok ng bundok para kumuha ng yelo. Kasabay nito, naghahangad si Maki ng sili, at pilit niyang tinawag si Ayani kasama ang kanyang manika ng dayami para utusan itong kumuha ng yelo.
Papunta na sa bundok sina Akuto at ang kakaibang pamilya sakay ng kariton nang mapansin ni Akuto si Maki na nakaupo sa likuran ng kariton, hindi pa handang harapin ang nakakainis niyang personalidad kaya pinigilan niya itong sumunod sa kanila. Dumating si Ayani sa kuweba ng imbakan ng yelo ngunit wala siyang nakita, ngunit itinuro siya ni Maki sa parehong bundok kung saan patungo si Akuto. Matapos ang napakaraming problema, narating nila ang tuktok ng bundok, ngunit nalaman ni Akuto na naroon sila para panoorin ang magandang tanawin at ang pagtitipon ng nyebe ang pangalawang gawain. Habang kinukuha ang nyebe, pinadugo ni Yakina si Akuto sa pamamagitan ng pagdiin sa mga aset nito mula sa likuran. Nagyelo ang kanyang dugo, na nagbigay ng isa pang uri ng pananabik para sa mga hayop ni Yakina. Habang itinutulak niya ang kariton pababa sa gilid ng bundok, nakakuha ng karagdagang motibasyon si Akuto nang maalala niya na si Suzo ay naghihirap sa kanyang kama para sa sakit. Mabilis siyang bumaba sa matarik na daan at napansin niya ang babala na huli na ang lahat na naging dahilan upang mahulog siya sa ibaba. Samantala, si Yakina at ang iba pa ay nahuhulog pababa ng bundok dahil sa isang avalanche. At nang malapit nang makarating si Akuto sa tuktok, siya ay natamba ng mga bumabagsak na grupo. Si Akuto at ang bola ng nyebe ay natamba mismo sa harap ni Maki, na basta na lamang sumalok ng yelong kailangan niya nang walang pakialam kung humihinga pa ang grupo or hindi. Kinuha ni Akuto ang ilan sa nyebe sa kanyang damit at nagmamadaling umuwi. Ngunit pinadali ito ng ibon ni Yakina sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng sasakyan pauwi. Pagka-uwi niya, ang natitira na lang sa yelo ay isang maliit na puddle. At ang mas malala pa, mas maayos na si Suzo. Sa huli, nilanat si Akuto. Dahil sa stress na dinanas niya, ang yelong dala niya ang siyang naging dahilan para gamutin siya. Sa bahay ni Maki, paulit-ulit niyang nilalampasan ang oras ng pagluluto, iniiwan ang lahat para sa kanyang nakakainis na nakababatang kapatid. Dahil sawa na siyang gawin ang lahat ng gawain ng mag-isa, kinutya ni Ayani si Maki, sinasabihan siyang ang pagluluto ng pagkain ay isang kasanayang kailangan para makapag-asawa at kung wala ito, mas mabuting magpaalam na lang si Maki sa anumang pinapangarap niyang buhay pag-ibig. Nagpabalisa ito kay Maki at galit siyang tumayo na parang isang wrestler. Pumunta siya sa bahay ni Chikagi para magmakaawa sa kanya para sa mga leksyon sa pagluluto at tandaan mo, walang kahinaan si Chikagi pagdating sa pagluluto. Sa halip na tanggapin na isa siyang basura, tinanggap ni Chikagi si Maki sa kanyang lumang akademya sa pagluluto. Nauwi siya sa paggawa ng kalat, lahat para lang maghanda ng ulam. At walang nagsabi kay Maki bago niya tahimik na kinuha ang kanyang mga gamit at umalis na parang isang nalulungkot na may bahay. Pagkatapos ay nagtungo si Maki sa bahay ni Rin para humingi ng gabay. Gayunpaman, masyadong mapurol si Maki para maging tiyak kung anong gabay ang kailangan niya, at nauwi siya sa paggawa ng isang magandang lunchbox sa halip na masarap na ulam. Matapos siyang tawagin ng kanyang kapatid na pinakawalang silbing babae sa planeta, bumalik si Maki sa bahay ni Rin kinabukasan para sabihin sa kanya na kailangan niya talaga ng gabay sa pagluluto, hindi sa karpinterya. Dinala siya ni Rin sa kusina para turuan siya sa mga yugto ng pagluluto. Ngunit mas interesado si Maki sa matalas na kutsilyong hawak niya at sa iba't ibang bagay na magagawa niya rito. Nang marinig ito ni Akuto, sinabi niya kina Suzo at Ayano na ang mga kasanayan sa pagluluto ay hindi mahalaga sa labas ng mundo dahil maaari silang maglakad-lakad sa mga tindahan upang bumili ng anumang uri ng ulam na gusto nila. Sinisi ito ni Akuto sa katotohanan na ang lahat ay laging abala at kakaunti ang oras para magluto. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Ayani, na sinasabing ang mga tagalabas ay walang iba kundi mga baguhang tamad at malalaking tao. Dagdag pa ni Suzo na kapag nagluluto para sa isang mahal sa buhay, hindi ka napapagod dahil binubulag ka ng pag-ibig at ginagawa kang manhid. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagpadala si Maki ng isang mensaheng palasok kay Akuto, na inaanyayahan siyang maghapunan. Nang gabing iyon, tumungo ang tatlo sa bahay ni Maki, ngunit dumating ang isang may kapansanang Rin, na sinasabi sa kanila na huwag pumunta dahil may mga kakilakilabot na mangyayari kung si Maki ang magluluto para sa kanila. Seryoso nilang tiningnan ang babala at gusto nang tumakas, ngunit tinakot sila ng Shikigami ni Maki papasok sa bahay. Nang makaupo na sila, tumungo si Maki sa kusina upang hasain ang kanyang kutsilyo habang hawak niya ang kanyang Shikigami na nakahawak sa pinto upang matiyak na hindi makakatakas ang kanyang mga bihag.
Bigla silang nakarinig ng mga nakakatakot na tunog mula sa kusina, dahilan para halos mapatalon sila sa kanilang mga katawan. Sinubukan nilang tingnan kung ano ang nangyayari sa kusina, ngunit tinakot sila ng Shikigami. Maya-maya ay dumating si Maki na may dalang ilang plato ng hilaw na pagkain na mukhang lason kaysa sa masarap na pagkain. Kumagat si Akuto, at bigla siyang nawalan ng malay sa katawan na kinatakot ng mga babae. Nakakagulat, sumigaw siya, sinasabing masarap ang pagkain. Naniniwala ang dalawa na ginugulo niya sila hanggang sa kainin nila ito at sumang-ayon na masarap ito. Ito ay naging isang pagkakamali sa kanilang landas dahil nagbigay ito kay Maki ng kakilakilabot na katapangan na pumasok sa kusina upang maglabas ng mas maraming halimaw sa dagat na nagbalat kayo bilang pagkain para sa kanila. Sumigaw ang tatlo sa takot, nagsisisi na pinuri nila ang kanyang nakalalasong pagkain sa simula pa lang. Sumunod, nagtatrabaho si Suzo sa kusina nang biglang sumulpat si Akuto mula sa kung saan, tinanong si Suzo kung ano ang ginagawa niya. Nabanggit ni Suzo na sinusubukan niyang gumawa ng tofu dahil kaarawan ng kanyang alaga na tenenkatsu. Nang mabanggit ito ni Suzo, may biglang naalala si Akuto na isa siyang talunan na hindi makakuha ng mga babae. Maya-maya, umupo si Akuto para titigan ang litrato niya at ang isang babaeng nagdiriwang din ng kaarawan nito ng araw ding iyon. Iniwan niya ang litrato nang humingi ng tulong si Suzo para gawin ang tofu na nasa hugis ng tenenkatsu. Maya-maya ay dumating si Ayani na may dalang mga rice cake para tuksuhin si Suzo, ngunit nagawa niyang maging kalmado dahil kailangan niyang tapusin ang tofu bago ang iba pa. Natagpuan nina Suzo at Ayani ang litrato kung saan ito iniwan ni Akuto. At bilang siya ang serial instigator, sinabi niya kay Suzo na ang babae sa larawan ay ang kasintahan ni Akuto mula sa labas ng mundo. Nakaisip pa siya ng pinaka-nakakaantig at romantikong malikhaing kwento tungkol sa kanilang buhay pag-ibig upang durugan ang puso ni Suzo. Sinubukan ni Ayani na patunayan ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagdadala kay Suzo sa tabi ng ilog kung saan nakatayo si Akuto at iniisip kung gaano kalungkot ang kanyang buhay na walang kabuluhan. Patuloy na pinahihirapan ni Ayani ang buhay para kay Suzo sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa lola, at pag-usapan ang tungkol sa kasintahan ni Akuto. Gayunpaman, sa walang hanggang karunungan ng lola, sinabi niya kay Suzo na normal lang para kay Akuto na manabik sa kanyang dating tahanan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay mayroon siyang kasintahan doon. Ang balita tungkol sa kahinaan ni Akuto ay agad na kumalat at naisip ni Rin na utusan siya kapag marupok ang puso nito. Narinig ito ni Yakina at hindi nag-aksaya ng oras na nakawin ang kanyang estratehiya para sa kanyang sarili. Sa praktikal na paraan, lahat ng mga babae ay naghahanda ng isa or dalawang plano para matiyak na makukuha nila ang puso ni Akuto. Hindi nagtagal pagkatapos nito, napansin ni Suzo na nawawala si Akuto, at naisip niya na maaaring sinusubukan nitong umalis sa isla. Nagmadali siyang pumunta sa dalampasigan at nadatnan itong itinutulak ang kanyang bangka sa tubig, ngunit hinailan niya ito pabalik at hinampas ng husto. Pagkatapos ay isiniwalat ni Akuto na sinusubukan lamang nitong magpadala ng isang sulat na ligtas na nakalagay sa isang bote. Dumating din ang mga babae sa dalampasigan na may dalang iba't ibang putahe para makatulong na mapagan ang kanyang loob. Habang patuloy silang nagsasalita na parang mga loro, narinig ni Akuto na binabanggit nila ang kanyang kasintahan, ngunit mabilis niyang ipinaliwanag ito, na sinasabing ang babae sa larawan ay ang kanyang kapatid na babae, si Misaki. Nagulat ang mga babae, at sinimulan nilang sisihin kung sino ang nagpasimula ng maling impormasyon. Pagkatapos lamang, tinawag ni Chikagi ang kanilang atensyon sa anumang ritual na nasusunog sa apoy sa loob ng ilang minuto. Lumalabas na ito ay isang espesyal na sangkap na tinatawag na ginagamit sa pagpapatigas ng tofu. Binanggit ni Akuto na ang kanyang lolo ay isang martial artist, kaya naman marunong siyang gumawa. Nang araw na iyon, kinuha ni Suzo si Tenkatsu mula sa mga kapitbahay na nagbabantay sa kanya para siguraduhing hindi niya masisira ang sorpresa niya sa kaarawan. Pag-uwi ni Tenkatsu Pig, napaiyak siya nang makita niya ang sorpresang tofu cake na ginawa ni Suzo sa kanyang anyo. Naging masaya ang kaarawan ni Tenkatsu dahil lahat ay nagdiwang kasama niya. Nang gabing iyon, magkasamang umupo sina Akuto at Suzo at sinabi niya rito kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Akuto na ipadala ang sulat ngunit patuloy itong ibinabalik ng alimpuyo.
Nang malapit na siyang sumuko, sinubukan niya ulit at sa pagkakataong ito ay nakalusot ang sulat kaya nagyakapan silang dalawa bilang pagdiriwang. Pagkalipas ng ilang linggo, nagreklamo ang mga babae tungkol sa biglaang pagkawala ng mga pagkain sa isla. Pinag-iisipan nila kung sino ang maaaring nasa likod nito nang lumabas si Maki sa kanyang silid na may nakikitang mga dumi sa kanyang mga labi. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat dahil pinaghihinalaan nila na siya ang kilalang magnanakaw ng grocery na nanloloob sa nayon. Sinundan nila siya para kumpirmahin ang kanilang mga hinala, at hindi nakabuo si Maki ng maayos na depensa para sa kanyang sarili habang naglalakad ito at kinakain ang lahat ng mahawakan niya. Nang sawa na siya sa pagsunod ng grupo sa kanya, nagsalita siya at sinabing baka isa siyang matako na kumakain ng kahit anong mukhang nakakain. Ngunit hindi siya ang nasa likod ng potensyal na pagnanakaw na malapit nang mangyari sa lupain. Nadismaya si Maki na kahit si Akuto ay hindi nagtitiwala sa kanya at sumumpa siyang maghihiganti. Sa galit, sinunggaban niya si Akuto at tumakas kasama nito. Bagamat walang magawa ang mga babae tungkol dito, nagpa siya ang mga babae na mas mabuting hanapin ang magnanakaw ng pagkain kaysa habulin ang nakakatakot na si Maki. Matapos ang isang mahirap na gawain ng pagsisiyasat, nakaguhit si Akuto ng mapa kung saan umatake ang magnanakaw ng pagkain simula nang magsimula ang pangyayari. Matapos ang isang magulong plano, iminungkahi nila na ang pagbabantay ang pinakamahusay na solusyon. Naglalakad sina Akuto at Suzo sa taniman ng pipino nang mapagtanto nilang tuluyan na itong nawalan ng anumang dignidad na natitira dito. Nang gabing iyon, naglagay sila ng bitag ng pagkain para sa salarin. At gaya ng inaasahan, pumunta ang salarin. Gumana ang kanilang plano at nahuli nila siya, ngunit nakatakas siya dahil sa maskarang suot niya. Sa panig ni Akuto, sinubukan din niya ang lahat para mahuli ang magnanakaw, ngunit tinakasin siya nito. Kinabukasan, parang mga zombie ang paggala ng grupo dahil kulang sila sa tulog. Pagdating nila sa bahay, pumasok si Akuto sa banyo at nakita ang isang babaeng may berdeng buhok na may katamtamang laki ng aset, na agad siyang nagka-nosebleed. Nang nakabihis ang babae, ipinakilala niya ang sarili bilang si Maya at inamin niyang mahiyain siya. Lumabas na napadpad din siya sa isla matapos magkaroon ng malaking problema ang kanyang bangka. Mas pinili niyang magnakaw kaysa magtanong sa mga taga-isla dahil mas mahiyain siya kaysa sa pusa. Pinagalitan siya ni Akuto at Suzo dahil sa pagkain niya mula sa taniman ng pipino, ngunit sinabi niyang ito ang kanyang kasama, si Mr. Thanos. Binanggit niya na mahilig si Thanos sa mga pipino, at habang papunta sila para hanapin si Thanos nakasalubong nila si Maki. Dahil alam nilang isa itong baliw at madaling magalit na babae, binalaan ni Akuto si Maya na mag-ingat sa paligid niya, ngunit natakot ito at tumakbo palayo. Kalaunan ay dumating si Rin upang sabihin sa kanila na ang taniman ng pipino sa bahay ni Chikagi ay nawasak din. Muntik nang maamoy ng aso ni Yakina ang loob ng itinatagong kasuotan ni Maya, ngunit nailigtas siya ni Akuto. Ipinaliwanag ni Maya na si Thanos ay kanyang kaibigan na laging kasama niya sa paglalakbay. Pagkatapos, narinig ni Akuto na naamoy ng aso ni Yakina si Thanos. Nagmadali silang pumunta sa ilog at nang magpakita si Thanos, isa pala itong pagong, hindi isang tao tulad ng inaasahan nila. Nakalimutan ni Maya ang panganib na mahuli at tumakbo upang yakapin si Thanos. Lumapit si Maki upang parusahan si Maya at ang nakakainis na alaga nito dahil sila ang nagpahintulot sa mga babae na akusahan siya ng mali. Bago pa niya mailabas ang kanyang galit, hinawakan siya ni Akuto mula sa likuran, hinikayat siyang patawarin si Maya at lahat ng mga babae ay sumang-ayon din dito. Dahil sa mabait na pakiusap ni Akuto, pinatawad siya ni Maki. Matapos maayos ang buong gulo, opisyal na naging residente ng isla si Maya at binigyan ni Suzo ang watermill na malapit sa kanyang tirahan upang manirahan. Nagtanong si Akuto matapos ibunyag ni Suzo na bumili siya ng mga gulay kasama ang kanyang alaga, na isang kapa pala, hindi isang pagong. Sa kabilang banda, nahihirapan si Maya na makipag-usap sa mga taga-isla. At nang makipag-usap siya sa kanilang dalawa, tinakot niya sila dahil sa kanyang karaniwang kasuotan na parang Halloween. Nang kumalma ang dalawa at nagpas siyang kausapin siya, nawala siya na parang hangin. Bumalik si Maya sa bahay upang sabihin kina Suzo at Akuto kung gaano kaina ang kanyang kakayahang makihalubilo.
Pagkatapos ay tinanong siya ni Suzo kung paano niya nakilala si Thanos at gumamit siya ng pagkukwento na parang larawan para mas madaling maintindihan ang lahat. Isang araw, habang nasa kanyang karaniwang paglalakbay si Maya upang makipagkaibigan, nagsimulang umulan at napilitan siyang magtago sa ilalim ng isang tulay. Dito niya napansin ang isang tumpok ng mga bato sa ilalim ng tulay at nagkataon na si Thanos ay tinatakan sa loob ng mga bato ng isang monghe dahil may ginawa itong masama noon. Sinira ni Suzo ang selyo upang palayain si Thanos, ngunit nang dumating siya sa kanyang dating minamahal na ilog, wala na ang kanyang tahanan. Dahil wala siyang kakayahang makihalubilo para makipagkaibigan sa mga tao, wala siyang ibang magawa kundi ang maging kaibigan si Thanos. Simula noon, magkasama na sila. At matapos marinig ang kwento ni Maya, napaiyak si Suzo ngunit pinanatili ni Akuto ang kanyang alpha male signature para pigilan ang emosyon. Kalaunan, biglang nakakuha si Maya ng motibasyon na kaya niyang makipag-usap sa mga tao nang hindi umaasa kina Suzo at Akuto. Sinubukan niyang umalis ng bahay, ngunit hindi pa siya nakakasampung hakbang nang mapagtanto niya na hindi pala siya ang tipo ng babaeng ganon. Naawa sina Suzo at Akuto sa kanya at pumayag silang samahan siya sa pakikipagkita sa mga tao. Tumungo sila sa bahay ni Rin, ngunit halos mabaliw siya sa unang sinabi ni Rin sa kanya. Sa wakas ay kinalma niya ang sarili para pasalamatan si Rin sa pagtulong sa kanya sa pag-aayos ng bahay na tinutuluyan niya ngayon. Natuwa si Rin sa narinig at halos masakal si Maya sa ngalan ng pagyakap sa kanya. Pauwi na sila, nakasalubong nila si Yakina at sa halip na batiin siya ng normal, tinakat niya ito nang subukang batiin siya gamit ang kanyang oso na kasuutan. Samantala, nalaman ni Ayani na si Maya ay isa ng residente ng isla. At sa kanyang karaniwang nakakabaliw na paraan, nagpa siya siyang sundan si Maya para malaman kung anong klaseng tao siya. Nang mag-uumpisa na sana si Ayani ng gulo sa pamamagitan ng paghagis kay Maya ng kanyang dart, narinig niya ang kanyang mga problema. Naawa siya dito at nagpas siyang lapitan na parang isang normal na tao. Gayunpaman, nang makita niya ito, napagkamalin niya itong si Maki at muntik na siyang tumakas sa buwan sa pagtatangkang malampasan ang kanyang masungit na kapatid. Nagbigay ng isang malaking salita si Ayani ng motibasyon sa pagsasabi kay Maya na mahalin ang kanyang sarili. Ang salitang ito ng motibasyon ang nagpagalak kay Maya at ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sansinukob na gumawa si Ayani ng isang bagay na hindi marahas. Mas lumala ang sitwasyon para sa kanya nang malaman niyang si Thanos ay isang kapa. Ito ang nagpasimula sa kanyang mga traumatikong alaala kasama ang isang kapa, na nagtulak sa kanya na tumakbo sa isang relay race sa paligid ng isla para lamang makatakas kay Thanos. Kinailangan ng lakas ni Suzo sa palakasan upang tuluyan siyang mapigilan, at kalaunan ay nalaman na si Maki pala ang nagbalat kayo bilang isang kapa para takutin si Ayani. Kalaunan ay dumating ang ibang mga babae sa bahay para pasayahin si Maya at madaig niya ang kanyang likas na pagkamahiyain. Sumunod, dumating ang Catmaster ni Suzo sa bahay, na ikinagulat ni Suzo, na nagtanong kung bakit siya pumunta dito. Inihayag ng pusa na mayroon siyang mahalagang mensahe para sa Panginoon ng Kanluran, ngunit hindi niya ito matagpuan. Tila, may isang bagong dating na tumalo sa Panginoon ng Silangan. At nang marinig ito ni Suzo, idinagdag niya na may kumakalat na balita tungkol sa pagkatalo rin ng Panginoon ng Hilaga sa isang tao. Lumalabas na ang dalawang Panginoong ito ay natalo sa iisang kakaibang mandirigma, at naiwan sa Panginoon ni Suzo ang pagsasagawa ng investigasyon kung sino ang kakaibang taong ito. Binanggit ng Panginoon ni Suzo na ang taong pinag-uusapan na tumalo sa dalawang Panginoon ay nakita na ng mga nakasaksi sa lugar. Inilarawan ng Panginoon ni Suzo ang nasabing tao, at agad na naisip ni Akuto na ang gumagawa ng gulo ay ang kanilang bagong alagang hayop, si Thanos. Kasabay nito, ang Panginoon ng Silangan, isang malambot na puting panda, ay dumating sa bahay ni Thanos upang humingi ng rematch. Nakialam si Maya sinabing masamang lumaban, ngunit nang makita ng panda si Maya, nahulog ang loob niya rito at hindi nag-aksaya ng oras na agawin ito. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na gawing nobya si Maya, na nagresulta sa isa pang pagtatalo sa pagitan niya at ni Thanos. Gayunpaman, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magbanggaan, dumating ang amo ni Suzo para patumbahin silang dalawa. Ipinaalam niya sa panda na mas lalala ang sitwasyon kung magdudulot siya ng kaguluhan sa kanlurang teritoryo dahil sa kung gaano katapat ang Panginoon ng Kanluran.
Natakot ang panda para sa kanyang buhay, ngunit biglang naalala niya na wala na ang Panginoon ng kanluran. Dahil dito, nagpa siya ang amo ni Suzo na hamanin ang panda sa isang tunggalian, ngunit nang mapagtanto niyang wala na siyang pagkakataon, tumakbo ang panda na dala si Maya at nauwi ito sa isang ganap na habulan. Ngunit bago pa man makarating ang panda sa kanyang teritoryo, hinarang siya ng dating Panginoon ng Hilaga, at sinuntok siya sa lupa. Ipinahayag ng dating Panginoon ng Hilaga, ang malaking pusa, na hindi siya naroon para sa panda, kundi para sa taong tumalo sa kanya at kumuha ng tungkulin bilang Panginoon mula sa kanya. Pagkatapos lamang, itinuro niya ang nasabing tao, at sa kanilang pagkagulat, ang taong ito ay ang mahiyain at mahinang iyakin na parang sanggol na si Maya. Nakipagtalo si Maya sa malaking pusa, sinabing wala itong alaala ng kanilang pag-aaway. Tila, sa kanilang una at tanging pagkikita, sinusubukan ni Maya na takasan ang malaking pusa, ngunit nagkataong nalaglagan siya ng isang malaking bato, at itinuring niya itong isang mahusay na estratehiya mula sa kanya. Nang sinusubukan ng lahat na ay proseso kung paano ito nagkakaintindihan, muling nawala ang Panginoon ng silangan. Hinabol siya ng pangkat, at medyo mabilis siya para sa kanyang laki. Bago pa man siya makatakas, nagpakita ang malaking pusa sa harap niya, itinumba siya sa malayo, at inangkin si Maya sa kanyang sarili. Sinabi ng malaking pusa na kailangang pamunuan ni Maya ang hilagang kagubatan. Ngunit humarang si Akuto upang ipagtanggol siya, sinasabing hindi pupunta si Maya sa kahit saan. Nagmungkahi ang malaking pusa ng tunggalian para sa kung sino ang kukuha kay Maya, ngunit halata naman na walang pagkakataon si Akuto. Gayunpaman, nakataya ang kanyang dignidad bilang isang tao, at matapos siyang matamba ng malaking pusa, nakabangon pa rin siya upang lumaban. Nagpatuloy ang pagdurusa hanggang sa isang kakaibang nilalang ang lumipad palapit kay Akuto upang sabihin sa kanya ang kahinaan ng pusa, na nasa pagitan ng kanyang mga buntot. Ginawa ni Akuto ang kanyang sinabi, at sa isang tama lamang, natalo niya ang malaking pusa. Gaya ng ipinangako, walang ibang nagawa ang malaking pusa kundi ibigay si Maya kay Akuto. Sa kanyang pagbabalik sa hilagang kagubatan, nakasalubong niya ang Panginoon ng Kanluran, na umamin na siya ang nagbunyag ng kanyang kahinaan kay Akuto. Kalaunan, hinawakan ni Maya ang kamay ni Akuto, nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya, at si Suzo ay nakatayo sa tabi nila, halatang nalulula sa inggit. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakita si Chikagi ng isang kainahinalang libro sa kanyang silid, at sa halip na ihagis ito, binasa niya ito. Sa sandaling gawin niya ito, isang kidlat ang bumuhos sa bawat kabahayan ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising ang mga taga-isla at nakitang lumaki na ang kanilang mga katangiang parang tao habang ang mga hayop ay nagkaroon ng mga katangiang parang tao. Ang buong nayon ay nagulo, na nag-iwan kina Suzo at Akuto na lubos na nalilito. Sina Akuto at Suzo ay naglalakad ng may kalituhan nang makasalubong nila si Chikagi, na maayos naman sa gitna ng paraiso ng Zootopia. Inamin ni Chikagi na siya ang may pananagutan sa lahat dahil naging salamangkero siya sa isang iglap kahit na hindi siya pumasok sa Hogwarts. Si Ayanin na pinakanay na sa lahat ang dumating upang turuan ng leksyon si Chikagi. Kahit na ganito, wala itong pakialam si Chikagi, dahil nasisiyahan siya sa kanyang mga salamangkero. Sinabi ni Suzo sa team na sila lamang ang makakalutas ng kanilang mga problema, at nagtungo sila sa library ni Chikagi. Sa loob ng library, nakakita sila ng isang librong tinatawag na seal. At mula sa loob, isang genie ang lumabas, na nagbigay sa team ng 7 kahilingan. Hindi siya pinaniwalaan ng team hanggat hindi nila nasayang ang 4 sa nasabing kahilingan. Dito na nila naisip na gamitin ang isa sa mga kahilingan para mahuli si Chikagi. Naging maayos ang kanilang plano, ngunit nakalimutan ng kanilang maliliit na utak na sabihin sa kanila na tumutugon ang genie sa anumang kahilingang ibinato sa kanya. Sinamantala ito ni Chikagi at hiniling na palayain. Ipinagkaloob ng genie ang kanyang kahilingan, at dahil dito, isa na lang ang natitira nilang kahilingan. Habang iniisip nila kung ano ang gagawin sa huling kahilingan, pumasok si Maki at palihim na humingi ng isang tasa ng kape. Ipinagkaloob ng genie ang kanyang kahilingan at dahil dito, si Chikagi na lang ang tanging taong may kakayahang gumamit ng mahika sa isla. Sinigurado niyang gagawing madilim ang kanyang ligaw na mundo at dumating ang mga kakaibang pantasya. Bago pa man niya matapos ang kanyang misyon, dumating si Hinako, na ngayon ay tao na,
at hinampos siya ng reality stone. Nabasag ang mahika ni Chikagi, at bumalik sa normal ang lahat sa isla. Ngunit nang magising si Akuto, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Akuto ng interview para sa kasal mula kay Maki, na nagsasabing kailangan niyang pumunta rito para kunin ang isa sa mga kapatid nito dahil iniistorbo sila ng kanilang ina. Ngunit hindi siya interesado kay Akuto dahil mayroon na siyang rin at siya na ngayon ang pipili sa mga natitirang kapatid nito. Kinabukasan, lumabas sina Suzo at Akuto, patungo sa bahay ni Maki. Ipinaliwanag ni Suzo na si Maki ay mula sa isang pamilya ng mga ninja, at siya ang bunso. Naputol ang kanilang pag-uusap nang matagpuan nila ang isa sa mga kapatid na ninja ni Maki, si Shinobu, na nanghihina na nakahiga sa lupa. Iniuwi nila ito upang alagaan at pagkatapos kumain ng mga plato ng kanin, sa wakas ay nagkaroon ng lakas si Shinobu na magsalita. Tila, nasa isang paglalakbay bilang ninja siya sa nakalipas na ilang buwan, kaya hindi niya alam na lalaki pala si Akuto. Nang sa wakas ay ipinaliwanag ni Suzo sa kanya kung paano napadpad si Akuto sa isla na parang basurahan, bigla na lang hinamon ni Shinobu si Akuto sa isang tunggalian. Nalito si Akuto dito, at ipinaliwanag ni Shinobu na habang nagsasanay siya, nakasalubong niya ang ilang mga master at nakasaksi na nagsabi sa kanya na may isang lalaking nakarating sa isla at isa itong master swordsman. Sa narinig ni Shinobu, kaya panganghiwain ni Akuto ang mga bundok gamit ang kanyang espada. Ngunit si Akuto, na alam niyang isa siyang basura, ay tumangging tanggapin ang dobleng hamon. Hindi ito hinayaan ni Shinobu at patuloy niyang kinukulit si Akuto, hinihiling sa kanya ang isang tunggalian. Humiga siya sa tabi nito, kumain kasama nito, at naligo pa nga kasama nito para lang masigurong tatanggapin nito ang hamon. Naiinggit at sawang-sawa nang makita ang mukha ni Shinobu sa paligid, sinigawan ni Suzo si Akuto, sinabihan itong tanggapin ang hamon ng tunggalian. Nagulat si Akuto dito, ngunit wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang tunggalian, at sinimulan niyang sanayin ang sarili bilang paghahanda. Sa araw ng tunggalian, dumating si Shinobu na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Nagsimula ang laban, at nagtugma ang dalawa. Matapos mag-away ng matagal, nanalo si Akuto sa laban nang biglaan na mahawakan niya ang mahahalagang asset ni Shinobu. Ito ang unang atake, at inamin ni Shinobu ang pagkatalo kahit na sa tingin ni Akuto ay hindi ito tama. Pagkatapos ng tunggalian, nagsimula si Shinobu sa isa pang paglalakbay bilang ninja, ngunit hindi maganda ang naging resulta para sa kanya dahil nahulog siya sa bangin. Sumunod, kumuha si Akuto ng isang nobelang horror sa bahay ni Chikagi kung saan ang kontrabida ay isang lalaking nagngangalang Bin-Asha. Ipinaalam sa kanya ni Chikagi na ang libro ay isinulat ng isang taga-isla, at mayroon ding iba pang mga volumes. Habang nag-uusap sila, nakilala ni Akuto ang ina ni Chikagi. Biglang umulan, at may kasamang kulog ang ulan. Hinimok ng ina ni Chikagi si Akuto na umuwi agad dahil si Suzo lang ang nasa bahay, at tiyak na natatakot siya. Sa bahay, nakatanggap si Suzo ng kakaibang imbitasyon mula sa kung saan. Ang imbitasyon ay ang pumunta sa isang partikular na bahay tuluyan. Kalaunan ay nalaman ni Akuto at Suzo na nakatanggap din ng imbitasyon si Maya. Tila, ang imbitasyon ay nagmula sa isang babaeng nagngangalang Sequoia. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung sino si Sequoia. Nakarating sila sa bahay tuluyan, at sinalubong sila ni Sequoia, na lumabas na isang mekanikal na manika. Binanggit niya na wala siyang natatandaan tungkol sa kanyang buhay, ang tanging katotohanan na dumating siya sa isla sakay ng isang kahon. Nakakagulat na hindi lang sina Suzo at Akuto ang nakatanggap ng imbitasyon, kundi lahat ng iba pa sa isla. Sa pagdating ni Akuto, iniisip na nila kung paano nila hahawakan ang kanyang ginintoang rocket launcher habang magkasama silang naliligo. Ilang sandali pa, nalaman ni Akuto na hindi nagpadala si Sequoia ng anumang sulat paanyaya sa kanila. Sa katunayan, siya ang nakatanggap ng sulat panukala mula sa kanila na nais nilang bisitahin ang inn. Sinuri niya ang nakasulat sa sulat at natuklasan na hindi sa kanya ang sulat kamay. Pumasok si Chikagi sa silid upang tingnan ang sulat, at ibinahagi niya ang nakakagulat na malamang na nakalap ito ni Ben-Asia.
Ipinaliwanag ni Chikagi na si Ben Asia ay isang totoong tao na nakatira sa isla, at nakagawa siya ng ilang kalupitan hanggang sa bigla siyang nawala 15 taon na ang nakalilipas kasama si Shizumaru, na nagsusulat ng mga nobela tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tiniyak sa kanila ni Sequoia na wala silang dapat ipag-alala dahil nasa ilalim sila ng kanyang pangangalaga. Nag-aalala sa buong pangyayari, nagpa siya si Akuto na sabihin sa grupo ang tungkol kay Ben Asia, at hindi nagtagal pagkatapos nito, isang kakaibang figure ang nagpakita sa kagubatan. Si Sequoia ay naging ganap na Terminator mode hanggang sa malaman nilang walang ibang nakakatakot kundi si Shinobu lang ito. Kalaunan, tumayo si Akuto para pumasok sa paliguan, at nagpa siya si Ayani na sundan siya upang sa wakas ay matupad ang kanyang mga pangarap. Nagmadali siyang pumasok sa paliguan at nakitang naliligo na si Akuto. Nagmadali siyang lumapit, ngunit sa halip na si Akuto, nakasalubong niya ang isang figure na nakasuot ng maskarang pulang demonyo. Napasigaw siya sa takot, dahilan para sumugod sina Sequoia at Akuto. Natagpuan nila siyang walang malay, at nang maibalik nila ang kanyang buhay, isiniwalat niya ang kanyang nakita. Nagsimulang mangati ang katawan ni Ayani na parang mahuhulog ang kanyang balat. Bigla, nagpakita ang kilalang-kilalang Ben Asia sa silid na nakatayo sa isang puno malapit para mag-aura farm. Tinanong siya ni Akuto kung ano ang kanyang gusto, at isiniwalat niya na gusto lang niyang makitang nagdurusa ang mga babae. Binanggit niya na titigil ang pangangati ni Ayani, ngunit tatagal ito ng isang buong linggo. Gayunpaman, dala niya ang panlunas. Malapit nang makipagnegosasyon si Akuto para sa paglalabas ng panlunas nang mawala ang loob ni Sequoia dahil inatake ng Ben Asia ang isang taong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Tumakbo si Ben Asia para makuha ito, napilitan sina Sequoia at Akuto na habulin siya sa kagubatan. Gumamit si Sequoia ng mga missile, ngunit nakatakas pa rin si Ben Asia. Iminungkahi ni Akuto na bumalik sila sa inn, at sa inn, nagpaplano ang mga babae kung paano ilalagay si Akuto sa kanilang mga kama. Naisip ni Chikagi na maghintay sa kani-kanilang mga silid bago bumalik si Akuto. Bumalik sina Sequoia at Akuto sa inn para marinig ang sigaw ni Shinobu. Nagmadali silang pumasok at nakita si Chikagi na tinitingnan siya at nabanggit niya na hinimatay si Shinobu dahil sa sobrang masahe. Sinabi ni Akuto kay Chikagi na si Ben Asia ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Natatakot si Chikagi na mas marami pang biktima ni Ben Asia kung hindi mag-iingat. Narinig nila ang sigaw ni Maya, at nang sumugod sila, niyakap niya si Akuto na handang makipagsesyon sa kanya. Nagpakita si Ben Asia, sinasabi sa kanila na gumamit siya ng kakaibang sangkap na magpapaisip kay Maya na gumawa ng mga kakaibang bagay. Bago pa man makuha ni Ben Asia si Yakina, sumulpot si Akuto sa silid. Pinigilan ni Akuto si Maya, kaya napilitan siyang tumakbo. Kalaunan, natagpuan ni Akuto si Maya sa silid ni Suzo na sinusubukang makipagsesyon ng libre mula sa kanya. Hinabol niya ito, at napadpad sila sa bubong at ipinaalala ni Maya kay Akuto na takot siya sa matataas na lugar, at gumana ito ng maayos. Nagsimulang manginig si Akuto na parang dahon sa tubig, ngunit ginalit siya ni Ben Asia nang banggitin niya ang salitang imposible. Sumugod si Akuto papunta sa kanya, ngunit inihagis niya ang mga antidote sa hangin para magambala siya. Sinubukan ni Akuto ang mga antidote, ngunit nalaglag siya mula sa bubong. Naglabas si Ben Asia ng gamit at lumipad palayo, tiniyak kay Akuto na magkikita silang muli. Sa isang nakakagulat na revelasyon, lumabas na si Chikagi ang nasa likod ng lahat at ang kanyang ina ay si Ben Asia. Ang kanyang ina ay ang kilalang-kilalang si Shizumaru, at mahilig siyang magsulat ng kanyang mga kwento mula sa totoong buhay. Interesado ang ina ni Chikagi kay Akuto dahil mukhang matalino itong binata, at magiging mahalagang karakter ito sa kwentong kanyang binubuo. Maya-maya, aksidenteng natanggal ni Maki ang isang mapanlinlang na halimaw ng rakon sa pamamagitan ng pagkatisod sa estatwa. Hindi nag-aksaya ng oras ang Tenuki sa pagpapabagsak kay Maki. Sa ibang lugar, nanginis na sina Suzo at Akuto nang mahulog sila sa nakakainis na mga panlilinlang ng Tenuki. Dumating si Maki sa tamang oras upang pigilan ang anumang ginagawa ng Tenuki sa pamamagitan ng paglalantad nito. Hinabol ni Maki ang Tenuki, ngunit nagawa nitong linlanggan si Maki sa tubig, na lalong nagpalala sa kanyang pagkadismaya. Nalaman ni Maki na gumaganti ang Tenuki sa kanya dahil ang kanyang mga ninuno ang nagbuklod sa kanya. Nagawa ni Maki na makaahon sa tubig nang may determinasyon na hanapin ang Tenuki.
Sinabi niya kina Suzo at Akuto na masisira ang pagbabalat kayo ng Tanuki kung ito ay mahimatay. Pumunta si Maki sa nayon upang hanapin ang Tanuki, ngunit ang Tanuki ay palaging isang hakbang ang nauna. Dahil isa itong tusong nilalang, pinapahirapan niya ang buhay ni Maki dahil maaari itong magbagong anyo bilang kahit sino anumang oras. Nang matuklasan ni Akuto ang kanyang pagbabalat kayo gamit si Maya, pinarusahan siya ng Tanuki sa pamamagitan ng paghulog ng malalaking bola sa kanya. Nagpasya si Rin na magbihis bilang babae, ngunit mali ang araw na pinili niya para gawin ito dahil ang Tanuki ay nasa lahat ng dako na nagdudulot ng kaguluhan. Pinunit ni Maki ang kanyang magandang damit para makita ang kanyang pusod upang matiyak na hindi siya ang tusong Tanuki. Sinisi ni Maki ang kanyang swerte sa katotohanang nagpasya siyang magsuot ng damit pambabae. Sa tuwing natatalo ng rakon si Maki, lalo siyang nagagalit. Ngunit dahil dito, madali siyang guluhin ng rakon. Hindi nagtagal ay hinarap ni Maki si Ayani sa kanyang pangangaso para sa rakon, at wala siyang pagpipilian dahil hahabulin siya ni Maki ng husto kung tatanggi siya. Sa buong araw, sinisiguro ng rakon na magdudulot ng kaguluhan sa bawat bahagi ng nayon. Pagsapit ng gabi, binanggit ni Suzo ang salitang imposible sa paligid ni Akuto, at hindi siya tumugon dito. Agad niya itong hinawakan, at isiniwalat na nahuli niya ang Tanuki. Itinaas ang damit ni Akuto upang ipakita ang nakausling pusod. Ang Tanuki ay ikinabit at pagkatapos ay itinali sa tabi ni Ayani upang matiyak na hindi ito makakatakas. Inilabas ni Maki ang lahat ng galit na itinatago niya buong araw upang silyuhan ang Tanuki at ibalik ito sa dating anyo nito. Kalaunan ay natagpuan ng grupo ang tunay na Akuto kung saan ito ay nakahiga at walang malay. At kahit na nagising na ito, siniguro ni na Ayani at Maki na kiniliti siya sa pagkukunwaring gusto nilang malaman kung siya nga ang tunay na tao. Isang gabi, naglalakad si Yakina sa hangganan sa pagitan ng silangan at kanluran nang bumagsak ang isang asul na balahibo sa kanyang kamay, na nag-iwan sa kanya ng pananabik. Kinabukasan, nakita niya si Suzo sa tabi ng lawa, at ikinwento niya rito ang kanyang natuklasan noong nakaraang gabi. Tila, ang asul na balahibo ay sinasabing nagmula sa isang maalamat na ibon na nagpapala sa sinumang makakahanap nito. Ito ang naging dahilan ng pagka-interes ni Suzo, at pumayag siyang sundan si Yakina sa paghahanap ng maalamat na ibon. Pagbalik sa bahay, ikinwento ng kapitbahay, ang karaniwang madaldal na manok, kay Akuto ang tungkol sa maalamat na ibon, ngunit binaliwala ito ni Akuto dahil hindi siya naniniwala sa mga mystical na nilalang. Sa halip na sundan si Suzo upang hanapin ang ibon, nagpasya siyang manguha ng panggatong upang tulungan si Suzo dahil wala na siyang silbi simula nang dumating siya sa isla. Habang naghahanap sa kagubatan, ibinahagi ni Yakina ang nakakagulat na balita na ang maalamat na ibon ay hindi talaga nagpapala sa mga tao dahil isa lamang itong kwentong barbero. Ang buong pag-asa ni Suzo ay nakasalalay dito. At sa sandaling sinabi ito ni Yakina, nawasak ang kanyang pag-asa, naiwan siya sa kanyang karaniwang figure sa manga. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang bihirang ibon, ngunit hindi ang kanilang hinahanap, at si Yakina, bilang isang mahilig sa hayop, ay hinabol ito. Sumunod ang iba, at napunta sila sa isang malalim na siwang na nasa malalim na bahagi ng kagubatan. Bumalik si Akuto sa bahay at agad na nag-alala nang mapagtanto niyang hindi pa bumabalik si Suzo. Tumungo siya sa bahay ni Yakina, at ang tanging maya-alok ni Kagami ay ang kanyang nagpapanik na boses. Pagkatapos ay nagpasya si Akuto na tumungo sa kagubatan upang hanapin si Suzo habang kasama ang mga hayop ni Yakina. Habang tumitindi ang paghahanap, nagsimulang umulan, na lalong nagpalala sa lahat dahil ngayon ay hindi na matunten ng mga hayop ang kanilang amoy, at ang boses ni Akuto ay magiging mahina. Gayunpaman, ang kanyang pagmamahal kay Suzo ang nagtulak sa kanya na maghanap sa gitna ng ulan. Bigla, nagpakita ang maalamat na bluebird mula sa kagubatan. At kahit na hindi naniniwala si Akuto sa mga pamahiin, wala siyang ibang magawa kundi hilingin sa bluebird na akayin siya papunta kay Suzo. Nang madala ng ibon si Akuto sa siwang, nawala siya at kalaunan ay nabunyag na ito pala ang maputlang ibon na kanilang hinahabol kanina. Pagkatapos ay nailigtas ni Akuto at ng mga babae si Suzo at ang nakulong na mga babae. Gumawa rin si Rin ng bakod sa paligid ng siwang upang matiyak na walang mangyayaring aksidente sa hinaharap. At tulad ng hinulaan, muntik nang mahulog si Ayani ilang segundo matapos may tayo ang bakod. Nang gabing iyon,
kinarga ni Akuto si Suzo pauwi habang ipinapakita ang kanyang determinasyon na maging mas malakas upang protektahan si Suzo. Sumunod, nakakuha si Akuto ng trabaho bilang guro sa matematika sa paaralan sa isla. Sina Chikagi, Shinobu, at Maki ay mga guro rin sa paaralan, at lahat sila ay humahawak ng iba't ibang klase. Bagamat lahat ay interesado na pumasok sa paaralan, iisa lang ang tao sa isla na hindi, at ito ay si Suzo. Sinubukan ni Akuto na pilitin siyang pumasok sa paaralan, ngunit palagi siyang nagtatago tuwing pupunta ito. Isang araw, nakaisip si Chikagi ng plano para pilitin si Suzo na pumasok sa paaralan. Gumawa siya ng isang mahusay na kalkuladong ruta na gagamitin nila sa pag-akit kay Suzo sa paaralan. At si Akuto ang magiging huling paraan upang linlanggan si Suzo na pumunta sa paaralan. Sa una ay nag-alangan si Akuto, ngunit nagpasya siyang sumali sa plano ng mapagtanto niya na sinusubukan lamang ng mga babae na tulungan si Suzo na mahalin ang pag-aaral. Kinabukasan, isinagawa nila ang kanilang mga plano, at kinakabahang inilakad ni Akuto si Suzo sa halos lahat ng mga checkpoint na ginawa nila upang ilipat siya sa paaralan. Gayunpaman, napansin ni Suzo ang kakaibang padron, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nahulog sina Suzo at Akuto sa isang lungga ng koneho, na siyang naghatid sa kanila diretso sa paaralan kung saan naghihintay na si Chikagi. Gayunpaman, nakatakas si Suzo mula sa paaralan, na napilitan ang grupo na habulin siya. Sa wakas ay nahuli siya ni Akuto gamit ang kanyang mga tusong panlilinlang, at upang parusahan siya, kiniliti niya ang kanyang mga paa hanggang sa mawalan na siya ng lakas muli. Pagkatapos ay binigyan siya ni Akuto ng isang payo, sinabi sa kanya na mas gagaling siya sa pag-aaral kung pagtutuunan niya ito ng pansin. Sapat na ito upang makumbinsi si Suzo, na pagkatapos ay nagpa siya na pumasok sa paaralan, na iniwan ang mga babae na masaya dahil hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Maya-maya, nasa dalampasigan si Suzo upang maghanap ng damong dagat, na nakita niya ang bote na naglalaman ng liham na isinulat ni Akuto para sa kanyang kapatid na babae. Kinuha ito ng babae at sumugod kay Akuto, na sa una ay inakala niyang sulat din niya iyon. Gayunpaman, napagtanto niya na mali siya nang buksan niya ang sulat at nalaman niyang ito ay isang tugon mula kay Misaki. Binasa ni Akuto ang liham at nalaman niyang hinanap pala siya ni Misaki matapos niyang matanggap ang sulat nito, ngunit naligaw pala ito sa dagat. Narinig ito ni Akuto at nagmadaling pumunta sa dalampasigan upang subukang mapunta sa kanyang kapatid. Wala siyang pakialam sa whirlpool, ngunit humadlang ang whirlpool sa kanya dahil sinimulan siyang ihagis pabalik sa isla, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas gamit ang bangka. Bigla siyang naisip ang lumipad, at gumawa siya ng saranggola para lumipad sa ibabaw ng whirlpool. Gumagana ng maayos ang plano hanggang sa nagpakita ang isang buhawi na katulad ng iyong dating kasintahan at itinapon siya pabalik sa isla. Kasabay nito, narinig ng mga babae ang sigaw ni Akuto, at lahat sila ay nagtakbuhan papunta sa kanya. Pagkatapos ay gumawa si Rin ng tirador upang subukang ilabas si Akuto sa isla, ngunit kahit ito ay nabigo ng husto. Kalaunan ay isiniwalat ng isa sa mga ibon ni Yakina na hindi man lang makaalis si Akuto sa isla sa pamamagitan ng himpapawid dahil may nakakasawi na agos na pumipigil sa kanila. Sinabi ni Maki kay Akuto na maaari niyang palayasin ang kaluluwa nito mula sa katawan nito para makatagpo niya ang kanyang kapatid, ngunit bilang kapalit, kailangan niya itong pakasalan. Malapit nang matapos ito ni Maki nang sirain ito ni Ayani, at gaya ng inaasahan sinabi sa kanya ni Maki na tapos na siya. Kalaunan, humingi ng tulong si Chikagi sa genie, at dahil hindi naniniwala si Akuto sa mahika, patuloy niya itong sinira hanggang sa wala nang natitirang hiling. Kalaunan ay isiniwalat ni Suzo ang kanyang pinakamalalim na pagnanais na ayaw umalis si Akuto. Pagkatapos sabihin ito, tumakbo siya palayo, at hinabol siya ni Akuto. Nakasalubong ni Akuto ang lola, at ipinaliwanag niya ito sa kanya. Natagpuan ng lola si Suzo sa dalampasigan, sinabi sa kanya na may isang paraan para makaalis si Akuto sa isla, ngunit kapag umalis na siya, maaaring hindi na siya makabalik muli. Dahil sa matinding kalungkutan, umuwi si Suzo para sabihin kay Akuto na may isang paraan para makaalis sa isla, at handa na siyang sabihin sa kanya kahit na maaaring hindi na niya ito makita muli. Sumali ang lola sa kanila, at isiniwalat na may paparating na bagyo, at magagamit ni Akuto ang bagyo para umalis sa isla sa parehong paraan na siya ay dumating.
Gayunpaman, sinabi ng lola na ang prosesong ito ay nagbabanta sa buhay, at papayagan lamang niya si Akuto na umalis pagkatapos niyang mabiktima ang Dragon Lord sa dagat. Samantala, naghahanda ang mga babae na pigilan ang anumang plano ni Akuto na umalis sa isla. Kinabukasan ng umaga, ipinaalam ng lola kay Akuto na para mabuksan ang Sea Dragon Lord Shrine, kailangan niyang kumuha ng susi, at ang susi na ito ay nasa Mount Fuji. Nagsimulang tumungo sina Akuto at Suzo sa bundok, ngunit sumunod sina Chikagi, Rin, at Yakina upang matiyak na mapipigilan nila si Akuto sa pagpunta sa bundok. Nagawa nilang akitin si Suzo sa isang komplikadong labirinto na dinisenyo at itinayo ni Chikagi. Gayunpaman, naglagay si Rin ng mga gabay sa direksyon sa loob ng labirinto, na sa huli ay nabigo ang layunin ng isang labirinto. Nagawa ni na Suzo at Akuto na makarating sa labasan, ngunit upang pigilan sila, pinakawalan ni Chikagi ang isang malaking bato upang habulin sila. Nang malapit na silang Maduraj, nagpakita ang Panginoon ng Hilaga at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagsuntok sa malaking bato. Gayunpaman, ang kanyang tulong ay agad na naging problema ng ibunyag niya na wala siyang balak na hayaan silang dumaan. Tila, ang tunay na layunin ng apat na Panginoon ng teritoryo ay upang matiyak na walang makakapunta sa Sea Dragon Lord. Sa kabutihang palad, nagpakita sina Maya at Thanos upang gambolain ang Panginoon ng Hilaga. Kinuryent siya ng dalawa, na binigyan sina Akuto at Suzo ng pagkakataong umalis. Pagkatapos nito, nakasalubong nila ang Panginoon ng Silangan, na sinuhulan na ni Chikagi para siguraduhing hindi sila makakalusot. Sinundan ng Panginoon ng Silangan si Akuto, iwinawagayway ang kanyang mga kuko, handang punatan ang ulo nito. Nang malapit ng masawi si Akuto, tila hinarap ni Shin Ubo ang panda. Sa tulong ni Shin Ubo, nalampasan nila ang panda, ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang master ni Suzo. Pumasok si Suzo para harapin ang master nito, ngunit nalito sila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga clone ng kanyang sarili. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan para makalusot sila ay ang mahuli ang tunay na pusa. Dahil sa kanyang talino, natukoy ni Akuto ang tunay na pusa sa marami gamit ang isang maliit na detalye mula sa buntot nito. Gayunpaman, sinabihan sila ng master ni Suzo na huwag munang magdiwang dahil ang huling kalaban, ang Panginoon ng Kanluran, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating sila sa dambana na nakatungtong sa itaas ng bundok. Kinuha ni Akuto ang susi, ngunit bigla itong nawala sa kanyang kamay. Lumalabas na ang madaldal na manok, na kapitbahay nila, si Kuragi, ang siyang Panginoon ng Kanluran. Halos tumilapon ang utak ni Akuto nang mapagtanto niyang si Kuragi ang pinakamalakas at wala siyang balak ibigay ang susi. Nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawa, at nanguna si Kuragi, ngunit nag-power up si Akuto nang marinig niya ang salitang imposible mula kay Kuragi. Nagpatuloy ang kanilang laban, at nang malapit na siyang tapusin ni Kuragi, sumugod si Suzo para tanggapin ang tama. Ang sakripisyo ni Suzo ang naging dahilan para maging seryoso si Akuto. Nagawa ni Akuto na talunin si Kuragi, at inangkin niya ang susi mula rito. Di nagtagal, dumating sina Akuto at Suzo sa isla ng Sea Dragon, at natagpuan nila ang templo, ngunit lingid sa kanilang kaalaman sinusundan sila ni Ayani. Binuksan ng dalawa ang gate papunta sa dambana, at bumaba sila sa hagdan upang maabot ang tubig sa ibaba. Habang abala sila sa pagdarasal, hamupa na ang loob ni Ayani para makuha ang kanyang hiling, ngunit sa huli ay hinailan niya ang mga bigot ng dragon, na sa huli ay nagalit ang dragon. Nagsimulang yumangay ang buong istruktura, na napilitang tumakbo palabas ang tatlo. Naharang ang pasukan ng dambana, at nahuli si Ayani na siyang salarin matapos nilang makita ang mga bigot ng dragon na kasama niya. Kahit walang proteksyon ng Sea Dragon Lord, itinulak ni Akuto ang kanyang bangka sa dagat, handang umalis at iligtas ang kapatid. Lumapit ang lola upang tanungin si Suzo kung gusto ba talaga niyang umalis si Akuto, at inilabas nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Sumakay siya sa dolphin upang maabutan si Akuto at sabihin dito na ayaw niya itong umalis, at sa huli ay inamin ang kanyang pagmamahal dito. Nang malapit na silang maglapit, nilamon ng whirlpool ang kanyang bangka at pinabalik si Suzo sa isla. Nagising siya sa sinabi ng lola na galit ang Sea Dragon Lord, gayunpaman, walang pakialam si Suzo, at sinabihan niya ang dolphin na dalhin siya sa Sea Dragon Lord.
Inilapit siya ng dolphin hanggang sa makasisid siya sa tubig upang marating ang tahanan ng Sea Dragon Lord. Nanalangin siya sa dragon sa dagat na protektahan si Akuto, ngunit nang malapit na siyang malunod, dumating si Rin upang iligtas siya. Matapos iligtas si Suzo, sumisid muli si Ayani sa tubig upang muling ikabit ang bigot ng dragon, na siyang nagpakalma sa kanyang galit. Bumalik si Ayani sa ibabaw, at lahat ay nanalangin para sa kaligtasan ni Akuto. Samantala, malapit nang malunod si Akuto, ngunit ginaising siya ng mahika ni Maki. Lumangoy si Akuto sa ibabaw at natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng isang bangkang puno ng mga lalaki. Umalangaw ang boses ng kanyang kapatid mula sa bangka, at isiniwalat niya na pagkatapos mabasak ang kanyang barko, napadpad ito sa isla, na tinitirhan lamang ng mga lalaki. Inamin niya na nagsasaya siya sa isla, na may parehong pangalan. Gusto ni Misaki na manatili si Akuto, ngunit sinabi ni Akuto na kailangan niyang bumalik sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay binigyan siya ng mga lalaki ng bangka, at sinimulan ni Akuto ang pagsagwan papunta sa isla upang matiyak na makakabalik siya sa kanyang kasintahan anuman ang mangyari. Nalunod siya sa alimpuyo ng tubig, at kinabukasan ay napadpad ang bida sa dalampasigan. Natagpuan siya ni Suzo at agad siyang niyakap, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang pinagsasaluhan ng dalawa ang kanilang romantikong sandali, nagdeklara ang lola ng isa pang paligsahan sa taguan upang makuha ang lalaking bida.